Mateo, ang henyo. Credit to the author. M391-400. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang dojo ng Sovereign Star Abyss, Bundok Mystica. Si Mateo at Hauran ay naglalakad na magkatabi. Kumuha si Master Star Abyss ng 7 disipulo. Ikaw ang ika-8 tao. Pero ikaw ang may pinakamalaking talento, sabi ni Hauran. Ngumiti si Mateo at sinabing, ang tono ng pananalita ni Senior noong sinabi niya ito ay parang dalawang magkaibang tao mula kanina, walang ganong uri ng aura na humahamak sa lahat ng nasa ilalim ng langit. Habang naglalakbay, nag-uusap sina Mateo at Hauran hanggang ngayon at naramdaman nilang kapareho ng ugali ng taong ito ang kanyang ugali. Kaiba sa seryosong pananalita at kilos, at sa seryoso at may gulang na panganay na senior apprentice na kapatid, si Hauran ay may bahid ng pagiging mabilis magayos ng sama ng loob at pabor. Tumawa si Hauran at sinabing, ang ibig sabihin ng mababa ay mas mababa. Wala itong kinalaman sa paghamak sa mundo. Legendary Realm, kalimutan mo na ako, kahit si Master ay hindi niya magagawa iyon. Base lang sa puntong ito, mas mababa ako sa iyo. Swerte lang. Pero hindi ganoon ang iniisip ni Hauran. Bahagi rin ng lakas ang swerte. Ipagpalit mo ang kahit sinong middle rank na alchemy grandmaster. Hindi nila matatalo si Wen Chang. Kahit papaano, noong nasa level mo pa ako, hindi ko pa rin kaya. Habang nag-uusap sila, nakarating na ang 2 tao sa tuktok ng bundok. Isang kahangahangang bulwagan ang pumasok sa kanilang paningin. Pumasok na kayo. Hinihintay na tayo ni Master, sabi ni Hauran. Kasunod ni Hauran papasok sa pangunahing bulwagan, naghihintay na sa kanya ang Star Abyss. Hauran, umalis ka muna. Kakausapin ko si Theo ng mag-isa, sabi ni Star Abyss. Yumuko si Hauran at umatras. Dahan daw ang iminulat ni Star Abyss ang kanyang mga mata at sinukat si Mateo. Ngunit sinukat din ni Mateo ang Star Abyss gamit ang kanyang mga mata nang walang anumang pag-aalala. Maalamat na kaharian. Magaling. Para maabot ang ganitong kaharian sa murang edad na ito, tiyak na malalampasan mo ako sa alchemy path sa hinaharap, biglang sabi ni Star Abyss. Medyo naguluhan si Mateo at hindi niya alam ang ibig sabihin ng mga salitang iyon mula sa Star Abyss. Ang tanging nasabi niya lang ay, masyadong mabait si Lord Star Abyss. Nahihiya si Theo sa mga papuri na hindi nararapat. Ikinumpas ni Star Abyss ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo kailangang maging mapagkumbaba. Sa totoo lang, alam kong wala akong maituturo sa iyo. Ang dahilan kung bakit kita tinawag sa pangalan ng guro at disipulo ay dahil sa isa pang dahilan. Kumabog ng malakas ang puso ni Mateo. Natuklasan kaya ng matandang ito ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi yun malamang. Kumakabog ang puso ni Mateo, pero diretso ang mukha niyang sinabi, ito. Ano kaya ang hinahanap sa akin ni Lord Star Abyss? Hindi sumagot si Star Abyss at sa halip ay sumagot ng isang tanong, saan ka nanggaling? Muling bumilis ang tibok ng puso ni Mateo at palihim na itinaas ang kanyang bantay, tahimik na pinaikot ang kanyang essence energy. Ang batang ito ay isang tao mula sa ilang. Hindi malalaman ni Lord Star Abyss kahit sabihin ko pa, sabi ni Mateo. Tumawa si Star Abyss at sinabing, hindi ka taga Fierce Gale World, di ba? Di umano, maaaring may isang especially iyan ng Endless World na nakalusot sa kabisera. Kung tama ang aking mga haka-haka, ikaw nga yung taong yon, di ba? Sa pagkakataong ito, wala nang iniisip si Mateo na swertehin at naghanda na para ipaglaban ang kanyang buhay. Pero nang sandaling iyon, nanikip ang mga mata ni Star Abyss, at gulat na napasigaw siya, ang puso ay parang tubig na walang paa. Napakabait na bata. Talagang nagbibigay ka ng walang humpay na sorpresa sa mga tao. Lumalabas na tahimik nang nakapasok si Mateo sa heart-like Stillwater Realm. Pero ang puntong ito ay nakita na pala ng Star Abyss. Talagang nalulumbay si Mateo. Hindi niya alam kung saan niya ibinunyag ang isang kapintasan. Gamit ang lakas ng matandang lalaking ito, nagawa niyang makita ang lampas sa kanyang Divine Soul Mystic Art. Totoo na ang lakas ng Star Abyss ay napakalakas. Ngunit si Mateo ay mayroon ding malaking tiwala sa kanyang sariling Divine Soul Mystic Art. Hindi dapat makita ni Sovereign Star Abyss ang nasa loob niya. Maaari kayang sa Grand Peel Assembly ito. Kahit na ipinamalas niya ang kanyang mga kakayahan, hindi pa rin siya nagbunyag ng anumang kapintasan.
Noong una, gusto sanang gamitin ni Mateo ang Star Abyss bilang suporta. Hindi ko akalain na direktang inilantad niya ang kalansay sa loob ng kanyang aparador. Sa puntong ito, hindi na kailangang magtago ni Mateo. Ang tanging magagawa niya ay ang pagtaya sa buhay. Tahimik na natapos ni Mateo ang pag-iipon ng enerhiya ng asensya at palihim na ginamit ang enerhiya ng asensya ng langit at lupa. Maliwanag na matagal nang natuklasan ng Star Abyss ang maliliit na kilos ni Mateo. Ngunit, hindi niya pinigilan si Mateo, hinayaan niya itong gawin ito ng malaya. Ito ay lubos na kumpiyansa. Naniniwala siyang hindi talaga makakatakas si Mateo sa kanyang Five-Finger Mountain. Natural lang na hindi rin magiging magalang si Mateo. Biglang sumabog ang enerhiya ng asensya. Libong umaagos na talulot. Sumabog kayo para sa akin. Sigaw ni Mateo. Hindi mabilang na mga talulot ng bulaklak ang lumitaw mula sa hangin, na bumabalot ng makapal sa Star Abyss. Swoosh! Swoosh! Walang tigil ang mga pagsabog, gustong sirain ang enerhiya ng Star Abyss na nagtatanggol sa kanya. Ngunit lahat ng iyon ay walang saysay. Ang Thousand Flowing Petals na hindi pa siya binaygo sa mga nakaraang laban ay walang silbi sa pagkakataong ito. Ang mga talulot ng bulaklak na pumuno sa kalangitan ay tuluyang naglaho. Ang Star Abyss ay naghihintay pa rin doon ng walang anumang sugat. Ni isang hibla ng buhok ay hindi nasaktan. Ngunit ang tingin ni Star Abyss ngayon ay puno rin ng pagkamangha. Napakagandang binata. Akala ko noong una, dahil mayroon kang walang kapantay na talento sa alchemy path, ang iyong martial path ay tiyak na karaniwan lamang. Hindi ko akalain na ang iyong talento sa martial path ay hindi naman nakahihigit sa iyong alchemy path. Ang aktwal na magamit ang enerhiya ng langit at lupa sa Crystal Formation Realm at gumamit ng isang napakalakas na galaw. Sabi ni Star Abyss na may pagkamangha sa buong mukha. Napakapangit ng ekspresyon ni Mateo. Walang mas malinaw pa sa kanya tungkol sa lakas ng mga powerhouse ng Divine Traversing Realm. Sa lower realms, karaniwan ang mga Soul Sea Realms, ngunit hindi pangkaraniwan ang mga Divine Traversing Realms. Ang bawat sovereign level powerhouse ay isang peak existence sa lower realms, isang maladyos na existence. Masasabing lahat sila ay mga langgam sa ilalim ng Divine Traversing. Pero isa na lamang eksperto sa Crystal Formation Realm si Mateo ngayon. Kahit gaano pa siya kahalimaw, hindi rin posible na tawirin ang dalawang pangunahing kaharian para talunin ang Star Abyss. Gayunpaman, dahil kamatayan man ang kapalit, natural lamang na hindi arestuhin si Mateo nang hindi lumalaban. Humampas ng paalang ang Kanghua Sword. Ginamit muli ang Thousand Flowing Petals. Pero sa pagkakataong ito, hindi basta-basta tinanggap ni Star Abyss ang pambubugbog. Nakita lamang niya ang pagngiti ng gilid ng kanyang labi. Sa isang pitik ng kanyang manggas, naglaho ang napakaraming nahuhulog na mga bulaklak. Pero sa pagkakataong ito, isa na namang Mateo ang lumitaw sa likuran niya. Dragon na nagbabagong anyo ng marahas na apoy hangin at nagliliyab. Sigaw ni Mateo. Isang napakalaking dragon na apoy ang pumulupot patungo sa Star Abyss. Ugong. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Maliban na lang sa ang pagsabog na ito ay hindi kumalat gaya ng inaakala ni Mateo. Sa halip, ito ay lumiit ng lumiit, lalong lumiit, at sa huli ay naging kawalan. Huminga ng malalim si Mateo. Masyadong makapangyarihan ang Star Abyss na ito. Tuluyan nang naglaho ang liwanag ng apoy, at inilantad ang matandang katawan ng Star Abyss. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaupo kundi nakatayo na. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pagkamangha. Dalawang uri ng galaw. Sa totoo lang, naglalaman ito ng tatlong uri ng tunay na intensyon. Magaling na binata, hinayaan mo talagang palawakin ng matandang ito ang kanyang mga abot tanaw. Buntong hininga ni Star Abyss. Napabuntong hininga na lamang si Star Abyss sa paghanga, ngunit si Mateo ay nalulungkot na. Ang Windfire Violent Blaze Transforming Dragon ang pinakamalakas niyang galaw. Sa totoo lang, napilitan lang nitong tumayo si Star Abyss. Nakahalukip-kip na lang siya at naghihintay ng kamatayan. Kung hindi lang ito nasa ilalim ng ganitong uri ng krisis sa buhay at kamatayan, sapat na ang resulta ng labanan ni Mateo na maipagmamalaki. Banal na pagtawid laban sa pormasyong kristal. Bakit niya kailangang bumangon para gumawa ng hakbang? Nakatayo roon para hayaan kang manakit. Kahit na maubos mo ng husto ang enerhiya ng iyong asensya, hindi mo rin masasaktan ng kahit isang hibla ng buhok niya.
Pero ngayon, kung siya ay mabihag ng Star Abyss, ang daan lamang na patungo sa kamatayan ang mayroon siya. Tumakas. Kahit na naiintindihan niya ang konsepto ng daloy ng hangin, hindi rin siya makakatakas sa mga kamay ng Star Abyss. Hindi namamalayang ngumiti si Mateo nang may pananabik. Gumalaw si Kang Sword. Muling kumislap ang Thousand Flowing Petals. Pero sa pagkakataong ito, ang target ng Thousand Flowing Petals ay siya mismo. 372. Ito ang formula ng karakter na pugutan ng ulo ng Thousand Flowing Petals. Nang gawin ni Mateo ang galaw na ito, hindi niya inakala na balang araw ay gagamitin niya ang galaw na ito sa kanyang sarili. Hindi rin niya inakalang ang orihinal na walang putol na pagpasok ay makikita pala ng hindi inaasahan. Pero kung papipiliin pa si Mateo ng isa pang pagkakataon, makakapasok pa rin siya sa Fierce Gale World nang walang pag-aatubili na iligtas ang kanyang mga kapwa-apprentice. Kung saan nakasalalay ang hustisya, sumulong kahit milyon-milyon pa ang humahadlang sa iyo. Habang pinapanood ang sarili na nababalot ng napakaraming nagliliparan na mga talulot, hindi namamalayang napangiti si Mateo ng mapait. Isipin na isang taon lamang pagkatapos ng reinkarnasyon, kailangan na naman siyang mamatay. Sa kanyang nakaraang buhay, pinalad lamang siyang makatakas dahil mayroon siyang amang si Richard na nagpoprotekta sa kanya. Nang ipipikit na ni Mateo ang kanyang mga mata para hintayin ang kamatayan, isang malakas na hangin ang umihip at tuluyang ikinalat ang kanyang Thousand Flowing Petals. Hindi napigilan ni Mateo ang pagtigas ng ekspresyon habang malamig niyang sinabi, "Ano ang ibig sabihin nito, Lord Star Abyss?" Muling umupo si Star Abyss sa pagkakataong ito at sinabing may bahagyang ngiti, "Nagkakamali ka. Ang isa pang dahilan kung bakit ko sinasabi ay hindi para ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Ngayon, maaari ba tayong umupo ng maayos para mag-usap?" Kumurap-kurap ang tingin ni Mateo. Hindi niya lubos na naintindihan ang iniisip ni Star Abyss. Hindi para ibunyag ang pagkakakilanlan niya. Kung ganoon, ano ba ang kalokohan kanina? Maraming pagdududa si Mateo. Tumanggaw siya ng marahan at umupo sa tapat ng Star Abyss. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Howran mula sa labas ng pinto, "Guro, nakaramdam ang disipulo ng matinding alon ng enerhiya mula rito ngayon lang. Ayos ka lang ba?" Walang pakialam na sumagot si Star Abyss, "May mga payo akong ibinibigay kay Theo kanina. Kaya nagkaroon ng kaunting kaguluhan. Hindi ninyo kailangang mag-alala sa wala. Walang sino man ang pinapayagang lumapit sa lugar na ito nang walang pahintulot ko." "Opo, Guru." Ilang sandali pa, wala nang ang ibang aktibidad sa labas. Tumingin si Star Abyss kay Mateo nang nakangiti at sinabing, "Isang martial artist ng Crystal Formation Realm ang talagang nagdulot ng napakalaking kaguluhan sa lugar ko. Nakakatakot talaga. Sa palagay ko, ang talento mo ay hindi na mailalarawan gamit ang kahangahangang kakayahan." Alam ni Mateo na hindi siya makakatakas kaya't pinakalman niya ang kanyang puso, at sinabing, "Walang kwenta ang mga henyo. Ang mga eksperto ang nakakatakot. Kung hindi mo matatalo ang isang tao, isa ka pa ring kumpol ng dilaw na lupa sa huli." Tumanggaw si Star Abyss at sinabing, "Tama, tama. Hindi arrogant o padalos-dalos. Kayang harapin ang mahihirap na sitwasyon ng mahinahon. Mapagdesisyonan at matapang. Determinado sa pagpatay. Isa kang dragon sa gitna ng mga tao at tiyak na lilipad ka sa kalangitan sa hinaharap." Natulala si Mateo. Ano rin ang ibig sabihin ng masigasig na pambobolang ito? Ano ang gustong sabihin ni Lord Star Abyss? Tumawa si Star Abyss at sinabing, "Maalamat na kaharian. 2 beses ko nang nakita ang matandang ito sa buhay ko. Pangalawang beses ko na ito ngayon. Pero para makultivate ang Tri-Origins Sumeria Art papunta sa maalamat na kaharian, ngayon ko lang nakita yan sa tanang buhay ko." Kumunat ang noo ni Mateo. Posible kayang may mga kapintasan siyang nabunyag dahil sa Tri-Origins Samsara Art na ito. Ito. Walang katuturan, di ba? Pinaghinalaan ako ni Lord Star Abyss dahil dito. Malungkot na tanong ni Mateo. Ngumiti si Star Abyss habang tumatango at sinabing, "Tama. Bakit nga ba? Kahit nabihira ang Tri-Origins Samsara Art, hindi naman talaga ito kahangahangang mana, di ba?" Nang makakuha ng tiyak na sagot, mas lalong nalungkot si Mateo. Haha, kung ang Tri-Origins Sumeria Art ay hindi man lang maituturing na isang kahangahangang mana, anong klaseng kakayahan ang maituturing na isang kahangahangang mana? Mukhang mas hindi ka panipaniwala pa ang iyong pinagmulan kaysa sa inaakala ko.
Ang Tri-Origin Cimera art na ito ang hindi pa naipapahayag na sekreto ng aking lahing Daoyan. Sa loob ng Fierce Gale World, bukod sa amin ni Howran, walang sino man ang nakapaglinang nito noon. Pero nagawa mong linangin ang Tri-Origin Samsara art sa ganitong antas. Malinaw na hindi ka katutubo ng aking Fierce Gale World, sabi ni Star Abyss nang may malalim na kahulugan. Napakalaki ng Fierce Gale World. Paano masasabi ni Lord Star Abyss na walang ibang taong nakakaalam ng Tri-Origin Samsara art? Naguluhan na tanong ni Mateo. Bagamat napakalaki ng Fierce Gale World, hindi naman ganoon kalaki ang mga nagawa nito sa alchemy skills. Kung tama ang aking mga haka-haka, malamang na hindi makapasok sa top 5 ang aking mga pamantayan kapag nasa Endless World, di ba? Kaya, gaano karaming mana ang mayroon ang Tri-Origin Samsara art na ito sa Fierce Gale World, alam pa rin ng matandang ito, hinaplos ni Star Abyss ang kanyang balbas at sinabi. Natikom ang bibig ni Mateo at tumangging magbigay ng komento sa mga haka-haka ng Star Abyss. Hindi masyadong pamilyar si Mateo sa Endless World. Pero ayon sa kanyang mga pagtatansya, ang Northern Domain ay dapat mayroong ilang mga powerhouse sa antas ng Sovereign. Ang lakas ng Star Abyss ay maaaring hindi talaga mapabilang sa top 5 kapag nalagay sa Endless World. Dahil nga sa masyadong mahina ang Fierce Gale World sa Alchemy Path, natural na kaawa-awa ang kakaunti ng mga mana. Hindi mali ang pagsasabi ni Star Abyss na may magandang ideya siya tungkol sa pamana ng Tri-Origin Samsara art. Ang pagbubunyag lang ni Mateo ng isang kapintasan dahil sa ganoong bagay ay isang seryosong bagay na hindi niya inaasahan. Base lang dito, natukoy mo na hindi ako taga Fierce Gale World. Tugon ni Mateo na may kasamang tanong. Biglang humagalpak ng tawa si Star Abyss at sinabing, naghihinalo lang pala ang matandang ito noong una, kaya kita niloko. Hindi ko akalain na ikaw talaga ang especially iyan ng Endless World. Ikaw, itong junior, ay talagang kahanga-hanga. Ang paggamit ng Divine Soul Mystic Arts para baguhin ang mga katangian ng Divine Soul. Kahit ako ay hindi ko ito makita gamit ang aking kaharian. Ang palitang ito ay talagang ikinagulat ko ng paulit-ulit. Muntik nang samuka si Mateo ng isang subo ng matandang dugo. Simula na siya ay magkatawang tao, siya na ang palaging nagbabalak laban sa iba. Isipin na lang natin na ngayon, may nagplano pala sa kanya. Pero sa totoo lang, hindi rin naman ito masisisi kay Mateo. Tutal, sa ibang mundong tulad nito, kung saan mag-isa siyang pumapasok sa kaibuturan niya, ang isip niya ay nasa isang estado ng pagkalito sa lahat ng oras na ito. Punong-puno ng kumpiyansa ang matandang Zoro na ito sa buong proseso at direktang inilantad ang pagkakakilanlan ni Mateo. Paano naman ito pagdududahan ni Mateo? Kung ibang tao lang iyon, baka may pag-asa talaga sila at igiit na hindi sila taga-walang hanggang mundo. Pero sa ugali ni Mateo, paano niya nagawang kusang loob na ibigay ang buhay niya sa kamay ng iba? Sa makatuwid, ang pagkalantad ng kanyang pagkakakilanlan ay makatuwiran din. Napakatuso mo, matandang lalaki. Nagngalit ang mga ngipin ni Mateo sa puot at sinabi. Hinaplos ni Star Abyss ang kanyang balbas at sinabing, ito ang tinatawag na patas sa digmaan. Ngunit ikaw, ang binata na ito, ay isang taong may pagmamahal at pananampalataya. Para sa kapakanan ng iyong mga kapwa-apprentice, isinugol mo ang iyong sariling buhay para makapasok ng mag-isa sa kabisera. Ako, ang matandang ito, ay nabuhay ng maraming taon at sumuko lamang sa isang tao. Ngunit ngayon, may isa pa. Sino kaya yung isa pa? Tanong ni Mateo na may pagtataka. Ang isa pang tao ay natural na ang aking Panginoon, si Sage Daoyan. Pinagtibay niya ang kanyang Dao gamit ang alchemy sa ilalim ng isang kapaligirang tulad ng Fierce Gale World at umakyat sa Divine Realm. Ang unang tao mula noong unang panahon sa Fierce Gale World. Ang Tri-Origin Samsara art na ito ay ipinasa sa akin ng kanyang matandang sarili. At ang aking panghabang buhay na mithiin ay sundan ang kanyang mga yapak at umakyat sa Divine Realm. Tungkol sa sarili niyang amo, si Star Abyss ay mayroon ding ekspresyon ng paghanga at pagkahumaling. Ito ang pangalawang beses na narinig ni Mateo ang pangalang Daoyan, at hindi niya maiwasang matuwa. Hindi karapat-dapat ang crosswell na ito sa paghanga ni Lord Star Abyss. Ngayon, dahil nahulog na ako sa mga kamay mo, iniisip ko kung paano mo ako pakikitunguhan. Tanong ni Mateo. Kaya, ang tunay mong pangalan ay Crosswell.
Kung isa ka lang simpleng tao, dahil lang sa samahan ninyo, maaaring palayain ka ng matandang ito. Pero, dahil sa talentong ipinakita mo, kung hahayaan kitang lumaki ng walang kontrol, baka maging malaking sakuna ka sa aking Fierce Gale World. Bagamat ang matandang ito ang pinuno ng asosasyon ng Alchemist Association, lumaki rin ako sa Fierce Gale World. Kaya, pasensya na. Sabi ni Star Abyss. Habang nakikipag-usap dito, may nagsisisiring itsura si Star Abyss. 373. Isang kahangahangang talento tulad ni Mateo, sinumang makakakilala sa kanya ay tiyak na maaantig ang puso ng kanyang minamahal na talento. Pero kung ang isang henyo ang kalaban, nakakatakot iyon. Walang duda, ang ilang galaw ni Mateo kanina ay nakapagparamdam na sa Star Abyss ng matinding banta. Napakalaki ng potensyal ni Mateo. Bilang bahagi ng Fierce Gale World, hindi niya maaaring hayaang maging ganap na ganap si Mateo. Pero walang kaba si Mateo ngayon. Sa halip, malamig niyang sinabi, bibigyan kita ng dahilan para hindi mo ako patayin. Natigilan si Star Abyss, ngunit umiling siya at sinabing, walang saysay. Base lang sa ilang galaw na ipinakita mo ngayon lang, hindi ka maaaring mabuhay. Kung hindi, ang kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, ay maaaring hindi mo nakatapat sa hinaharap. Ngumiti si Mateo at nagtanong, ang sage daw yan na nabanggit mo kanina, ay Darwin Lyson ba ang pangalan niya? Nanginig ang buong katawan ni Star Abyss, puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata. Nanginginig niyang tanong, ikaw. Paano mo nalaman ang pangalan ng Master? Ang dami ng tao sa buong Fierce Gale World na nakakaalam ng pangalan niya ay mabibilang sa daliri. Isa pa, sa edad mo, paano posible? Nang makita ang reaksyon ni Star Abyss, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Mateo. Ang Panginoon ng Star Abyss, si Sage daw yan, ay talagang si Darwin na kilala niya. Haha, si Darwin talaga ha. Natatawang sabi ni Mateo. Isang makapangyarihang puwersa ng Divine Traversing Realm ang nanginginig na parang isang ordinaryong matandang lalaki sa kasalukuyan. Si Darwin ang Panginoong nakaimpluwensya sa buong buhay ni Star Abyss. Ang kanyang katayuan sa puso ay maituturing na isang Diyos. Nang marinig muli ang balita tungkol sa kanya, paanong hindi mababalisa ang Star Abyss? Ikaw. Kilala mo ang aking Panginoon. Pero, paano ito nangyari? Hindi makapaniwalang sabi ni Star Abyss. Si Mateo ay 16 na taong gulang lamang. Noong siya ay ipinanganak, si Darwin ay matagal nang nakaakyat sa banal na kaharian. Imposibleng magkaroon ng anumang interaksyon ang dalawa. Boo! Totoo ngang sinabi ni Mateo kay Darwin ang pangalang ito. Dahil dito, nag-isip ng malalim si Star Abyss kung ano ang isasagot. Binawa ng napakaraming tanong ang isip ni Star Abyss. Gusto niyang malaman ang kasalukuyang sitwasyon ni Darwin. Pero tumanggi lang si Mateo na sabihin iyon. Hindi sinasadyang nagdulot ito sa kanya ng pagkamot sa kanyang mga tainga at pag-aalala. Natural ko siyang kilala. Pero kung gusto mong malaman ang mga nangyayari sa kanya kamakailan, kailangan mong manampa ng isang panunumpa sa langit. Ang bagay na sasabihin ko ngayon ay sasabihin ko, papasok sa iyong mga tainga, at walang ikatlong tao ang papayagang makaalam. Huwag mong isipin ang paggamit ng ilang paraan tulad ng soul search para mahanap ang gusto mo. Dahil kaya kung magtago mula sa iyo pagdating sa banal na kaluluwa, dapat mong malaman ang aking mga pamamaraan, sabi ni Mateo nang may nagyayelong tingin. Lihim na nagulat si Star Abyss. Ngayon niya lang talaga naisip iyon. Pero dahil sa ganitong paalala ni Mateo, alam niyang wala na siyang pag-asa pang magtagumpay. Kayang magtago ni Mateo mula sa kanyang Divine Traversing Realm Detection gamit ang Crystal Formation Realm Cultivation. Hindi ka panipaniwala kung gaano kalakas ang kanyang Divine Soul Mystic Art. Kahit hindi si Mateo ang kanyang katapat, ang kagustuhan niyang hanapin ang kaluluwa ay isang bagay na imposible. Matapos ang paulit-ulit na pagpupumiglas, sa wakas ay hindi na nalabanan ng Star Abyss ang tukso ni Mateo at isinumpa ang Heavenly Dao Oath. Ngayon, pwede mo na bang sabihin sa akin, di ba? Guru, siya. Maayos ba ang kalagayan niya ngayon? Medyo hindi mapakali na tanong ni Star Abyss. Nang marinig ang mga salitang ito, medyo naging komplikado rin ang ekspresyon ni Mateo. Nagsalita lamang siya pagkatapos magmuni-muni sandali, hindi ko rin alam kung maayos ba siya o hindi. Siguro ayos lang siya, siguro ay hindi.
Natigilan si Star Abyss at hindi makapagsalita ng may galit, pinanumpa mo ako ng Heavenly Daw Oath para lang mabigyan ako ng ganoong sagot. Tumingin si Mateo sa kanya at bumaantong hininga, paano mo sa tingin ang isang 16 na taong gulang na binata na tulad ko ay magkakaroon ng ganitong kahangahangang alchemy skills? Bagamat ang Tri-Origin Samsara Art ay hindi itinuturing na isang pinakamataas na kakayahan, ang pagnanais na maabot ang Legendary Realm ay hindi rin madali. Sa tingin mo ba ay magagawa ito ng isang 16 na taong gulang na binata? Lihim na nabahala si Star Abyss at gulat na sinabi, posible bang ikaw? Ngunit ang iyong katawan at banal na kaluluwa ay magkatugma. Paano ito naging posible? Natural lang na hindi sasabihin ni Mateo sa kanya na dahil ito sa mga gininto ang karakter na iyon. Walang pakialam na sinabi niya, hindi mo maisip ang kakayahan ng Divine Realm. Hindi ito mahalaga para sa akin. Ito. Nga. Dati ko nang hinala, pero matapos kong gamitin ang aking banal na kaluluwa para mag-imbestiga ng matagal, wala rin akong natuklasang anumang bakas. Kaya inalis ko rin ang ganitong uri ng pag-iisip. Ang isipin na. Sabi ni Star Abyss nang may madamdaming buntong hininga. Walang pakialam na sabi ni Mateo, sa totoo lang bago ako pumalit sa pamuno, isa akong Alchemy Emperor. Ano? Paano nagkaroon ng kahit anong kilos na parang eksperto si Star Abyss ngayon? Muntik na siyang mapatalon. Emperador ng Alchemy. Isa ka nga palang Emperador ng Alchemy. Diyos ko. Nauutal na sabi ni Star Abyss. Para sa isang alchemist, ang kanilang panghabang buhay na mithiin ay hindi ang makarating sa Divine King Realm kundi ang maalamat na Alchemy Emperor Realm. At para sa Star Abyss, kalimutan mo na ang Alchemy Emperor, kahit ang Alchemy Ancestor ay isang kaharian na malayo sa kanya. Emperador ng Alkemiya. Napakabigat ng dalawang salitang ito. Tila matagal nang inaasahan ni Mateo ang reaksyon ng Star Abyss at malamig na sinabi, tama. May kakayahan pa rin ang batang si Darwin. Noong mga panahong iyon, gusto niyang pumasok sa aking pagtuturo. Hindi ko siya tinanggap. Pero tahasan siyang tumanggi na umalis at sumunod sa akin para gumawa ng mahabang gawain. Kalaunan, naging isang alchemy venerable din siya. Ang batang lalaki na iyon. Kumunat ang noo ni Star Abyss. Ang amo niya ay ang batang iyon. Kung gayon, ano siya? Yung apo. Tangalin mo ako. Isang batang pinapagalitan ng balang habang nakaturo sa mulberry, paano ito titiisin? Hindi napigilan ni Star Abyss ang pagmumura sa kanyang puso. Malinaw na nakita ni Mateo ang reaksyon niya at walang pakialam na sinabi, hindi mo kailangang makaramdam ng ayaw sumuko. Alam mo rin na sa mundo ng martial artist, ang malalakas ang naghahari. Ganito rin ang mundo ng alchemist. Sa kasalukuyan mong mga nagawa, halos natutunan mo pa lang ang mga pangunahing kaalaman. Si Darwin ay halos hindi rin maituturing na nakakuha ng mas mataas na antas ng kahusayan kalaunan. Sa harap ko, kung hindi siya isang lalaki, ano? Hindi nasisiyahan na sinabi ni Star Abyss, bakit hindi mo pag-usapan kung anong mga katangian at katangian ang mayroon si Darwin? Siguro pareho lang ang apelyido at pangalan. Si Star Abyss ay isang matandang Zorro. Natural lang na hindi siya basta-basta papasukin ni Mateo. Gaya ng sinabi niya, maraming tao ang may parehong apelyido at pangalan. Isa pa, maaaring sadyang niloloko siya ni Mateo. Mapanghamak na sabi ni Mateo, wala nang ibang kakayahan ang batang iyon. Ang walang kahihiyang matapang at mahirap tanggalin na kakayahan ay sapat na ang lakas. Gumugol siya ng 3 taon sa pangunahing bulwagan para manggulo bago ako nag-aatubili na pumayag na tanggapin siya. Kung sasabihin mo kung anong mga katangian ang mayroon siya. Habang nagsasalita siya, casual na nagpakawala si Mateo ng ilang mga selyo. Hindi napigilan ni Star Abyss na magbago ang ekspresyon nang makita niya ang sitwasyon. Wandering Seal. Muling kumilos si Mateo. Muling nagulat si Star Abyss. Green Lotus Seal. Selyo ng kamag-anak ng 7 kasamaan. Sa bawat selyong binubuga ni Mateo, tumataas ang lalamunan ng Star Abyss ng 1 oktaba. Sa huli, halos gagamitin na niya ang Lion's Roar. Iniisip ko kung mapapatunayan ba nito na ang Darwin na kilala ko ay ang iyong Panginoon. Tanong ni Mateo nang may natatawang tingin. Tumanggaw si Star Abyss na parang manok na tumutukan ng kanin.
Ang kanyang tingin kay Mateo ay puno ng pagkamangha at paggalang. Ang 16 na taong gulang na binata na ito sa harap ng kanyang mga mata ay isa nga bang tunay na alchemy emperor na muling nabuhay. Ito lahat ang mga selyo na ginamit ni Master para sumikat. Ang taong iyon ay talagang Master. Hindi na nag-alinlangan si Star Abyss. Mapangot siyang sabi ni Mateo, umaasa sa mga kasuklam-suklam na bagay na ito at maging sikat. Hindi nakakapagtaka na napakabasura ng level niya. Ibig sabihin, mga nakatagong insulto. 374. Ikaw. Kung maglalakas loob kang magsalita muli ng walang pakundangan tungkol sa guro, hindi ako magiging magalang. Paulit-ulit na minamaliit ni Mateo si Darwin. Sa huli, hindi na ito natiis ng Star Abyss at sumabog ito. Pero paano kaya aabalahin ni Mateo ang kanyang nararamdaman? Paano ka tinuruan ni Darwin ang batang yan? Wala ka bang kahit kaunting kamalayan sa paggalang at paggalang sa iyong mga guro? Malamig na sabi ni Mateo. Natamba si Star Abyss at sinabing, syempre, nirerespeto at pinararangalan ko ang mga guro ko. Pero ano ang kinalaman nito sa iyo? Kahit hindi ko tinanggap si Darwin bilang aking disipulo, kahit ano paman, sinundan niya ako ng halos 100 taon din. Hindi kalabisan para sa akin na sabihin na kalahating guro ako para sa kanya. Kung ang pagiging walang galang mo sa akin ay hindi nangangahulugang hindi mo iginagalang ang iyong guro, ano iyon? Ito. Ngayon, isa akong tigre na damapo sa kapatagan. Kung gusto mo pa rin akong patayin, gawin mo ang gusto mo. Pero, kung aakyat ka sa Divine Realm sa hinaharap, siguraduhin mong huwag mong hanapin si Darwin. Kung alam niyang ikaw ang pumatay sa akin, hahampasin ka niya hanggang sa mamatay sa isang palad ng walang pag-aalinlangan. Siyempre, dahil sa talento mo, ang pag-akyat sa Divine Realm ay malamang na isang napakahirap na bagay din. Pinag-isipan ito ni Star Abyss. Malinaw na nahulog siya sa isang problema. Ang taong pinakaiginagalang niya sa buhay na ito ay si Darwin, habang ang binata sa harap ng kanyang mga mata ay nagsabing siya ay kalahating guro ni Darwin. Hindi ba't ibig sabihin noon ay lolo niya ito? Kung talagang namatay si Mateo sa kanyang mga kamay, hindi ba't magiging isang taong nagtaksil sa kanyang Panginoon at mga ninuno? Pero ang taong ito ay isang alchemy emperor na pumalit sa isang katawan patungo sa muling pagsilang. Kung gaano kalakas ang isang alchemy emperor, wala talagang ideya si Star Abyss. Pero alam niyang napakalakas nito. Napakalakas hanggang sa hindi niya ito maisip. Ang kasalukuyang Mateo sa harap niya ay parang isang langgam, samantalang kung nasa harap siya ng isang alchemy emperor, hindi siya maituturing na isang langgam. Napakaliit na parang isang butil ng alikabok. Ang ganitong figure ay mas nakakatakot kaysa sa kahit sinong henyong karakter. Bagamat hindi kahanga-hanga ang lakas ni Mateo, ang iba't ibang uri ng pamamaraan niya ay hindi kapanipaniwala. Hindi magtatagal, siya ay magiging isang lubhang nakakatakot na kalaban ng kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin. Pumatay o hindi pumatay. Tiningnan lang ni Mateo si Star Abyss ng ganito at hindi nagmamaling pilitin siya. Hindi niya masyadong malinaw ang disposisyon ng Star Abyss na ito. Ngunit malinaw pa rin sa kanya ang moral na katangian ni Darwin. Si Darwin ay isang napakatalentado at napakasipag na tao. Bagamat hindi niya ito tinanggap bilang kanyang disipulo, itinuring siya ni Darwin bilang kanyang guro sa lahat ng panahon, tahimik na sumusunod sa kanyang tabi sa loob ng halos 100 taon. Siyempre, sa loob ng 100 taon na ito, napakarami rin ng kanyang ani, mula sa pagiging isang alchemy ancestor hanggang sa pagiging isang alchemy venerable expert. Kung tungkol naman sa Star Abyss, may kumpiyansa pa rin si Mateo. Dati, nang binanggit niya si Darwin, ang ganoong uri ng paggalang at paggalang na ekspresyon ay tila hindi peke. Tunay nga, matapos magmuni-muni ng ilang sandali ang Star Abyss, huminga siya ng malalim at sinabi kay Mateo, pwede rin kitang pakawalan. Pero kailangan mong siguraduhin na hindi mo hahayaang malubog sa paghihirap at pagdurusa ang mga tao ng aking Fierce Gale World. Ngumiti si Mateo at sinabing, masyado kang nag-iisip. Ang ganitong uri ng digmaan sa pagitan ng dalawang mundo ay isang bagay na kasing laki ng langit para sa inyong lahat. Pero para sa akin, wala itong kwenta.
Ang aking mga abot tanaw ay hindi kailanman napunta sa antas na ito. Pagkatapos mong umakyat sa banal na kaharian, natural mong mauunawaan ang kahulugan ng mga salitang ito. Natulala si Star Abyss. Kung iisipin, totoo rin iyon. Para sa isang alchemy emperor, ang mga bagay sa lower realms ay masyadong walang kabuluhan. Mabuti kung ganoon. Nakahinga ng maluwag si Star Abyss. Kung hindi maiiwasan ang digmaan sa pagitan ng dalawang mundo, malamang na hindi ko mahiwalay ang sarili ko rito. Nandoon ang mga kamag-anak at kaibigan ko ngayon. Wala akong paraan para makita silang lahat na maging alipin ng Fierce Gale World. Gayunpaman, masisiguro ko sa iyo na hindi ko tutulungan ang Endless World na salakayin ang Fierce Gale World. Sa totoo lang, kung mayroon kang mga kakayahan, makukumbansi mo ang Wind Emperor na huwag salakayin ang Endless World. Sa ganitong paraan, lahat tayo ay magiging masaya, sabi ni Mateo. Tumawa ng mapait si Star Abyss. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Nakita mo na rin ang kalagayan ng pamumuhay sa Fierce Gale World. Imposibleng isuko ng kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, ang digmaang ito. Malamig na sumanghel si Mateo at sinabing, kalokohan. Kapag nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng dalawang mundo, ilulubog lang nito ang mga tao sa kailaliman ng paghihirap at pagdurusa. Kahit manalo ang Fierce Gale World, tiyak na magiging isang matinding tagumpay din ito. Ginamit niya ang pagbuti ng mga kondisyon ng pamumuhay bilang pagkukunwari upang salakayin ang ibang mundo, hindi ba't para masiyahan ang sarili niyang pansariling interes. Para dambungin ang mas maraming mapagkukunan ng paglilinang. Sa oras na iyon, ang mga mamamatay ay ang kanyang mga mamamayan, ngunit ang makikinabang ay siya, ang mataas at matayog na emperador ng hangin, ang kanyang kamahalan. Ngunit hindi sumang-ayon si Star Abyss. Nakatayo na si Lord Wind Emperor sa tugatog ng mundo. Bakit pa siya magkakaroon ng ganoong kalaking paghahangad sa mga mapagkukunan? Ang paggawa niya nito ay syempre para sa milyon-milyong martial artists sa Fierce Gale World. Hey, tanga. Isa lang siyang boundless realm. Nasa tuktok siya ng mundo. Maaga pa. Habang lumalaki ang lakas ng isang tao, mas malaki ang pangangailangan sa mga mapagkukunan. Kung hindi, matagal na niyang maaaring basagin ang kawalan at umalis gamit ang kanyang lakas. Bakit nag-aalangan pa rin siyang umalis sa lower realms? Dahil alam niyang kung pupunta siya sa Divine Realm, maglalaho lang siya sa harap ng karamihan. Malamig na sabi ni Mateo nang may malamig na ngisi. Gusto sanang pumatol ni Star Abyss ngunit pakiramdam niya ay mahina ang anumang salita. Imposible. Ito. Imposibleng sabi ni Star Abyss, pero kumbinsido na siya sa sarili niya. Hihi. Kahit na ikaw ang pinuno ng asosasyon ng Alchemist Association, wala pa roon ang iyong lakas. Marami pa ring bagay na hindi mo alam. Pero siya, bilang pinuno ng mundo, ay mas marami pang alam kaysa sa iyo. Huwag mong tingnan kung paano ka makakatawag ng ulan at ulap sa kabisera. Pagkatapos mong umakyat sa Divine Realm, isa ka ring lingkod. Ang tindi ng kompetisyon sa Divine Realm ay hindi mo maisip. Karamihan sa mga martial artist na umaakyat ay mag-iingay bago pa man makalampas sa unang yugto pagkatapos pumunta sa Divine Realm, natatawang sabi ni Mateo. Walang pakialam na nagsalita si Mateo. Ngunit nanigas ang balahibo ng Star Abyss sa gulat matapos itong marinig. Para sa kanya, ang banal na kaharian ay isang banal at dalisay na lupain. Isang paraiso. Walang limitasyon ang mga cultivation resources doon at hindi mabilang na powerhouses. Ito ang palaruan para sa mga martial artist at alchemist. Pero winasak ng mga salita ni Mateo ang lahat ng kanyang pantasya. Pero, ako ang namamahala sa Alchemist Association ng isang mundo. Kailangan ko rin ng mahirap na trabaho kahit hindi ako nakagawa ng mga karapat-dapat na gawain, di ba? Maaari bang wala talagang pakialam ang Alchemist Association sa buhay at kamatayan ko? Naguguluhan na tanong ni Star Abyss. Siyempre, may pakialam sila. Tunay ngang sagana ang mga mapagkukunan ng Divine Realm hanggang sa hindi mo na maisip. Gayunpaman, napakaraming martial artist din na hindi mo maisip. Gayon din, napakarami ng mga alchemist na hindi mo maisip. Lalo na sa isang lugar tulad ng Alchemist Association.
Ito ang may pinakamalakas na grupo ng mga alchemist sa Divine Realm. Ang mga alchemist na umaakyat ay hindi rin mabilang. Kung ang mga mapagkukunan ay pantay na ipinamamahagi, kung gayon ang Alchemist Association ay hindi makakayanan ang mga pangangailangan. Bagamat mayroon ka ring kaunting talino sa mga maliliit na bagay, mas masahol ka pa rin kumpara kay Darwin. Sa tingin mo ba ay makukuha mo ang diin ng Alchemist Association? Ang mga salita ni Mateo ay parang isang maliit na martilyo, unti-unting binabasag ang malakristal na puso ng Star Abyss. Pakiramdam ni Star Abyss ay agad na naglaho ang kanyang pananaw sa mundo. Nawala sa kanyang buong pagkatao ang kanyang direksyon. Alam ng mga tao ang kanilang mga ginagawa. Maaring napakahusay ng talento ni Star Abyss sa alchemy sa Fierce Gale World, ngunit napakaraming mabababang antas. Hindi siya kahanga-hanga sa kanila at lalong hindi siya kahanga-hanga matapos maabot ang Divine Realm. Ang pagsasabi ni Mateo na pupunta siya sa Alchemist Association para gumawa ng mababang trabaho ay posibleng pagpapahiya na sa kanya. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin? Lubhang nalito si Star Abyss. Ngumiti si Mateo at sinabing, mas matalino at mas may talento si Darwin kaysa sa iyo. Kaya hindi siya sumali sa Alchemist Association. Makapal din ang balat niya para magmakaawa sa akin na tanggapin ko siya. Pero nanatili ka na sa tatak ng Alchemist Association at wala ka nang magagawa kundi maghanda ng madyugo na landas para sa iyong sarili. Ang kailangan lang ay mayroon kang mga kakayahan. 375. Nalilito talaga si Star Abyss. Sa totoo lang, ang Fierce Gale World's Alchemist Association ay halos walang kaugnayan sa Divine Realm. Tila ito ay isang lupain na nakalimutan na. Siyempre, hindi rin naman ito maaaring isisi sa iba. Sino ang nagutos na maging lubhang hindi paganap na maunlad ang alchemy path ng Fierce Gale World? Kaya naman, ang pagkaunawa ni Star Abyss sa Divine Realm ay ganap na pantasya niya lamang. Ngayon lang niya nalaman kung gaano siya ka-innocent matapos niyang marinig ang mga salita ni Mateo. Hindi pinagdudahan ni Star Abyss ang mga sinabi ni Mateo dahil ang mga sinabi niya ang pinakalohikal. Inisip lang niya iyon ng walang batayan para bigyan ang sarili ng matinding psikolohikal na pahiwatig na ang Divine Realm ay isang magandang lugar. Gayunpaman, imposible talaga ito. Habang inaayos ang kanyang pag-iisip, biglang yumuko si Star Abyss kay Mateo at magalang na sinabi, walang alam ang Star Abyss. Senior, pakituro naman ang tamang landas. Hindi namamalayan, itinuring na ng Star Abyss si Mateo na isang lumang nilalang na parang halimaw, at tahimik na binago ang kanyang anyo ng pagtawag. Iniabot ni Mateo ang isang kamay para alalayan siya at bumaantong hininga, alam mo rin ang nangyari sa akin ngayon. Paano ako makakapaglakas loob na tanggapin ang iyong tame time na biyaya? Sa tingin ko alam mo rin na ang pagsasabi ko nito ay para lang palayain mo ako at magpatuloy sa buhay. Malayo pa ito sa pagpapakita sa iyo ng tamang bahagi, ngunit kaya pa rin kitang payagang umakyat sa banal na kaharian. Ang pag-alam kung kailan dapat huminto at lumampas sa limitasyon ay kasing sama ng hindi pagtupad. Napakalaki ng agwat ng lakas ni na Mateo at Star Abyss. Sinayang niya ang hininga niya sa pagsasalita hanggang ngayon para lang mapakiusapan si Star Abyss. Hanggat kailangan ng Star Abyss ang tulong ni Mateo, natural lang na hindi niya ito sasaktan. Hindi dapat magkaroon ng masamang intensyon ang isang tao, ngunit hindi rin dapat maging walang ingat laban sa iba. Bagamat mayroon siyang ganitong antas ng relasyon sa pagitan ni Darwin at ng Star Abyss, kinailangan ni Mateo na mag-ingat laban dito. Sa pamamagitan lamang ng pagpukaw sa pagnanasa sa puso ni Star Abyss magagarantiyan niya ang ganap na tagumpay. Tunay nga, nang marinig ni Star Abyss ang mga salitang ito, labis siyang nabalisa. Paano ako tuturuan ng senior? Nasa sabik na tanong ni Star Abyss. Isa kang disipulo ni Darwin. Naniniwala akong hindi ka nagkukulang sa mga pamamaraan ng paglilinang ng kaluluwa. Pero nasa gitnang yugto ka pa lamang ng soberanong antas ngayon, na nagpapahiwatig na napakahirap na para sa iyo na makalusot muli, sabi ni Mateo. Nahihiya ang itsura ni Star Abyss nang sabihin niya, nawawala na ako ng gana para kay Master. Ikinumpas ni Mateo ang kanyang kamay at sinabing, nawala ang anong mukha. Hindi rin ganoon kalaki ang batang iyon. Sinundan niya ako ng 100 taon at hindi man lang nakarating sa Alchemy Emperor Realm. Iyan ang tinatawag na pagkawala ng mukha.
Kakaunti ang mga mapagkukunan ng Fierce Gale World, at talagang hindi angkop para sa mga alchemist na makaabot dito. Para sa iyo, ang makapag-cultivate sa ganitong uri ng kaharian ay hindi na ganoon kadali. Hindi ito sinasadyang pag-arte ni Mateo sa harap ng Star Abyss. Ang Medicine King Hall ay tunay na maraming eksperto sa Alchemy Emperor. Ang taong isinama niya sa loob ng 100 taon ay hindi pa nakakarating sa Alchemy Emperor Realm. Dahil dito, labis siyang nahihiya. Ang Alchemy Emperor Realm ay hindi ang tugatog para sa mga alchemist. Isa lamang itong panibagong simula. Katulad ng pagiging isang eksperto sa Alchemy Emperor, mayroong isang distansya ng isang malalangit na bangin sa pagitan ni Mateo at ng iba pa. Mula sa mababang ranggo hanggang sa pinakamataas na Alchemy Emperor, ito ay isang agwat na hindi kayang tawirin ng maraming tao sa buong buhay nila. Si Mateo ay kilala bilang ang taong malamang na maging isang alchemy god dahil sa bilis niya kapag naabot niya ang pinakamataas na antas ng Alchemy Emperor. Sa sobrang bilis, pinagpawisan sa kahihiyan ang mga kilalang Alchemy Emperor powerhouses na matagal nang may kakayahang umabot sa pinakamataas na antas. Nang marinig muli ni Mateo ang pagsaway kay Darwin, hiniling ng Star Abyss na sana'y hindi niya ito narinig. Sa ngayon, maaari na lamang siyang magpanggap na hindi niya ito narinig at nagkunwaring possum habang sinasabi, maaari kayang may paraan ng senior para makapasok ako sa Perfection Sovereign level. Tumango si Mateo at sinabing, narinig mo na ba ang tungkol sa Soul Meld Pill? Nanginig ang buong katawan ni Star Abyss, at napasigaw siya sa gulat, kaya ba talagang i-refine ng senior ang Soul Meld Pill? Nakita ko na iyan dati sa mga record ng asosasyon. Isa iyan sa mga maalamat na level tier 5 medicinal pill. Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, dapat pala matagal mo nang itinapon ang mga pangit na record na iyon sa Fierce Gale World. Paano maituturing na isang maalamat na antas ng medicinal pill ang Soul Meld Pill? Hindi mo naman siguro kayang pinuhin ng isang Alchemy Emperor ang isang tier 5 medicinal pill, di ba? Ubo, ubo, ubo. Muntik nang mabulunan si Star Abyss at sinabing, mababaw ang kaalaman ni Star Abyss. Kinutya ako ng mga senior. Tumango si Mateo at sinabing, pero, isa lang ang maibibigay ko sa iyo na walang kabuluhang pangako. Hindi ko na ito kayang pahusayin pa. Kapag nagkaroon na ako ng sapat na lakas, hahanapin kita. Tuwang-tuwa si Star Abyss at sinabing, huwag mag-alala, huwag mag-alala. Kaya ng Star Abyss maghintay. Tama, sinabi ni senior dati na si Master Ai. Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin si Mateo kay Star Abyss at bumantong hininga ng may emosyon, mukhang may nararamdaman ka pa rin para kay Darwin na lalaking iyon. Mabuti na lang at hindi nasayang ang mga turo niya. Pero, hindi ko talaga alam kung kumusta na siya ngayon. Noon, isang piraso lang ng kaluluwa ko ang nakatakas sa walang hanggang mundo. Wala na talaga akong pakialam sa ibang bagay. Ang buhay at kamatayan ni Darwin ay ganap na hawak ni Carson. Kung magsasagawa si Carson ng malawakang paglilinis ng walang pakundangang paraan, malamang na magiging napakahirap pangalagaan ang munting buhay ni Darwin. Kung isasaalang-alang pa rin ni Carson ang ilang lumang damdamin, maaaring mabuhay si Darwin. Pero naramdaman ni Mateo na mas mataas ang posibilidad na mangyari iyon. Hindi lang niya ito masabi ng maayos sa Star Abyss. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Mateo, alam din ni Star Abyss na ang tanong niya ay tumusok sa sugat ni Mateo. Ngunit palihim din siyang nag-alala para kay Darwin. Paglabas ni Mateo mula sa bahay ni Star Abyss, dumiretso siya sa bahay ni Howran. Bago pumasok, ipinagkatiwala niya ang white light kay Howran. Gayunpaman, nang dumating si Mateo sa bahay ni Howran, hindi niya nakita ang anino ni Howran, habang si White Light ay niyayakap ng isang napakagandang babae na may mukha na puno ng hinanakit. Sa tabi ng batang babae ay nakatayo ang isang gwapo at mayanhing binata na nakasuot ng dilaw na kamiseta. Hehe, hindi ka makakatakas sa palad ko ngayon, di ba, munting puting tigre? Mapaglarong sabi ni Sandra. May lakas si Sandra sa Sea Transformation Realm. Paano kayang labanan iyon ng White Light? Sa ilalim ng mapang ipong kapangyarihan ni Sandra, ang White Light ay maaari lamang may akap niya ng may pagsunod. Napatalon sa takot si Mateo nang makita niya ang sitwasyon. Hindi ba't ang babaeng ito ang nagdala sa kanya sa kabisera?
Bakit siya lilito dito? Ang nakakagulat ay nakakita si Mateo ng napakalawak na tanawin noong nakakulong ito sa ilalim ng palda niya noon. Ngayong nakita na niya ito ng personal, nakaramdam si Mateo ng matinding pagkailang sa kanyang puso. Likas na gustong umiwas ni Mateo, ngunit huli na ang lahat. Nakita na siya ni Sandra at ng binata na nakadilaw na damit. Bakit ka ba, isang katulong, walang alam sa mga patakaran? Ang lugar na ito ay isang pinaghihigpitang lugar para sa pagpipino ng gamot. Paano ka malayang nakakapasok at nakalabas? Tanong ng binata na nakadilaw ang damit ng nakakunot ang noo. Kilala niya ang lahat ng 7 dakilang disipulo ng Star Abyss. Wala si Mateo. Isa pa, mahina lang ang lakas ni Mateo at pangkaraniwan lang ang kanyang kasuotan. Hindi namamalayang inakala ng binata na nakadilaw na kamisete na isa palang katulong si Mateo. Kumunat ang noo ni Mateo. Labis siyang nagalit dahil sa pagiging mapang-ipong binata na nakadilaw ang damit. Kung isasantabi ang katotohanang hindi alipin si Mateo, kahit na isa talaga siyang alipin, hindi naman kailangang maging ganito, di ba? Ang ganitong uri ng pag-uutos sa mga tao ng may pagkumpas ay nagpapamukha sa kanya na may utang ang lahat sa kanya. Kailangan ba iyon? Nang makitang tahimik si Mateo, lalong nadismaya ang binata na nakadilaw. Ano? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Umalis ka. Gaya ng sinabi niya, ikinawit niya ang kanyang mga manggas. Isang napakalakas na puwersa ang sumugod patungo kay Mateo. Gusto talaga nitong iulak palabas si Mateo. Ang kabataang ito na may kulay dilaw na kamiseta ay nasa 5th level si Transformation Realm. Sa kanyang pananaw, ang hakbang na ito ay natural na sapat na upang harapin ang 2nd level Crystal Formation Realm na si Mateo. Ngunit, ang malakas na hanging iyon ay dumaan lamang sa katawan ni Mateo ng ganito, habang si Mateo ay nakatayo pa rin roon ng maayos nang hindi man lang ginagalaw ang isang kalamnan. 376. N. Ang galing mo talagang gumawa ng mga bagay-bagay. Bahagyang natigilan ang binata na nakadilaw na kamiseta. Hindi niya inakalang kayang harangan ng isang 2nd level Crystal Formation Realm ang puwersa ng kanyang pagkislap ng walang kahirap-hirap. White Light, halika rito. Terena, ayaw ni Mateo na pakialaman ang arrogant nitong binata at mahinang tinawag ito. Umungol ng mahina si White Light at nagpumiglas na makawala mula sa yakap ni Sandra. Sa isang kisap mata, nakarating siya sa likuran ni Mateo, sinusubukang magtago. Manem. White Light ang tawag sa kanya. Napakagandang pangalan. Isa ba siyang maliit na puting tigre na inaalagaan mo? Kumurap si Sandra at nagtanong kay Mateo ng may kuryosidad. Paano kung oo? Nag-aalangan na sagot ni Mateo. Ang ginawa ng binata na nakasuot ng dilaw na kamisete ay ikinagalit ni Mateo. Ang galit sa bahay ay umabot maging sa mga ibong dumadapo rito. Natural lamang na wala ring gaanong magandang impresyon si Mateo kay Sandra. Hindi pa nakapagsasalita si Sandra nang sawayin ng binata na nakadilaw, kawalang galang. Kilala mo ba kung sino siya? Ang lakas ng loob na maging ganito kawalang galang. Tiningnan siya ni Mateo nang walang pakialam at sinabing, walang hiya. Sino ba yung sumisigaw at nagtatalo rito, binabaligtad ang pagkakasunod-sunod ng host at bisita? Sinasabi mo pa rin na ang iba ay walang hiya. Malamig na ngumisi ang binata na nakadilaw na kamisete at sinabing, binabaliktad ang pagkakasunod-sunod ng host at bisita. Ibig mong sabihin na ikaw ang may-ari ng lugar na ito. Kailan pa naging teritoryo mo ang dojo ng Sovereign Star Abyss? Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo alam. Hindi pa katagalan. Kailan pa naranasan ng binata na nakadilaw ang ganitong uri ng panghihikayat? Tumawa siya sa sobrang galit at sinabing, mabuti. Kakalad ka rin kita sa harap ng Sovereign Star Abyss at tatanungin ko siya kung teritoryo mo ba ang lugar na ito. Labis na nabahala si Sandra at dali-daling nagsabi, kamahalan, ikapitong prinsipe, huwag. Pero huli na ang lahat. Dumating ang ikapitong prinsipe sa tabi ni Mateo nang napakabilis. Mag-ingat ka. Hindi matiis ni Sandra na makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Mateo at ipinikit ang kanyang mga mata na parang nasasaktan. Ngunit sipol lamang ang narinig. Pagkatapos ay nagkaroon ng katahimikan. Ilang paghinga na ang lumipas, ngunit wala pa ring naririnig na anumang kilos si Sandra. Hindi niya mapigil ang imulat ang kanyang mga mata dahil sa kuryosidad.
Sa ganitong tingin, hindi napigilan ni Sandra na magulat ng husto. Kasalukuyang nakatayo si Mateo at nakaharap kay Seventh Prize sa malayo at mukhang wala naman siyang sugat. Diyos ko! Isang martial artist sa second-level Crystal Formation Realm ang nakaiwas sa atake ng nangungunang tao sa junior generation ng kabisera. Sino ba talaga ang binata na ito? Hey, may kakayahan ka nga. Hindi nakakapagtaka na ang lakas ng loob mong maging bastos sa harap ng prinsipeng ito. Pero, medyo berde ka pa rin sa huli. Malamig na humajejek ang ikapitong prinsipe. Maaari ba itong? Muling tumingin si Sandra kay Mateo. Sa katunayan, nakakita siya ng bakas ng sariwang dugo na dumadaloy sa sulok ng bibig ni Mateo. Nagtamo ito ng mga pinsala sa huli. Pero para makatakas gamit ang kanyang buhay mula sa mga kamay ng ikapitong prinsipe, ang binatang ito ay talagang kahanga-hanga na. Sa buong kabisera, tanging ang Kuya Leroy lamang ang makakalaban niya. Ang epekto ng ibang tao ay magsisilbing panangga lamang sa kanyang kapangyarihan. Umungol. Nang makitang nasugatan si Mateo, ang puting liwanag sa tabi ni Mateo ay naging hindi mapakali sa pagkabalisa. May balak sanang tumigil si Mateo, pero hindi naman gaanong magaan ang mga panloob niyang sugat. Huli na ang lahat. Para lamang makarinig ng isang sipol, isang guhit ng puting liwanag ang nag-iwan ng isang imahe sa ere habang sumusugod ito patungo sa ikapitong prinsipe. Malamig na tumawa si Seventh Prize at sinuntok gamit ang isang kamay, tama ang guhit ng puting liwanag. Pagbagsak. Ang puting liwanag ay pinalipad palabas, bumagsak sa mesa ng tsaa, at winasak ang mesa ng tsaa. Puting liwanag. Power. Nang makitang nasugatan si White Light, hindi napigilan ni Mateo ang labis na pagkabalisa. Sa isang iglap, naapektuhan nito ang kanyang mga sugat, at samuka siya ng dugo. Humph! Isang maliit na tier 2 na halimaw. Kasing sobra ng kumpiyansa ng iyong amo. Naghahanap ng gulo. Malamig na singgal ni ikapitong prinsipe. Nang makitang nasugatan si White Light, si Sandra ay nabahala rin at sinabi, "Kamahalan, hindi rin nila sinasadyang masaktan ka. Paano mo nagawang bigyan ng ganito kabigat na suntok?" Habang nagsasalita siya, dumating si Sandra sa tabi ni White Light nang may malaking hakbang, gustong buhatin siya pataas. Ngunit nang malapit nang mahawakan ng kanyang mga kamay ang puting liwanag, biglang nawala ang puting liwanag sa kanyang paningin. "Ah! Ikaw na maliit na hayop. Papatayin kita." Kasunod nito, narinig ni Sandra ang gulat at galit na boses ng ikapitong prinsipe. Paglingon niya, nakita niya na may ilang karagdagang marka ng kuko ang mukha ng ikapitong prinsipe. Malinaw na naiwan ang mga ito ng puting liwanag. Hindi sinasadyang nagpakita ng pagkamangha ang mga mata ni Sandra. Isang tier 2 Little White Tiger ba ang talagang nakasugat sa ikapitong prinsipe? Ano ang pinagmulan ng isang taong ito at isang halimaw? Bawat isa sa kanila ay talagang may pambihirang kakayahan. Ngunit si White Light, na nagtagumpay sa isang pagsubok lamang, ay nakabalik na sa yakap ni Mateo, na may tumutulo na sariwang dugo, at mukhang nakakatakot. Malinaw na malala ang kanyang mga pinsala. Hindi talaga magaan ang sampal na iyon mula sa ikapitong prinsipe kanina. Marahang hinaplos ni Mateo ang White Light. Huminga ng malalim, at sinabi sa ikapitong prinsipe, di ba? Magaling. Natatandaan ko na ito. Magkasama sina Mateo at White Light araw at gabi. Matagal na niya itong itinuturing na isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Kung pag-uusapan ng damdamin, mas malalim pa ang nararamdaman niya para kay White Light kumpara kay Mo Yun-tian at sa iba pa. Sa totoo lang, binugbog ng ikapitong prinsipe ang White Light sa ganitong paraan. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Mateo. Kaya naman, kinailangan niyang tiisin ang puot ni Mateo. Ang ikapitong prinsipeng ito ay tunay ngang karapat-dapat na maging nangungunang eksperto sa nakababatang henerasyon ng kabisera. Ang kanyang lakas ay tunay na walang kapantay. Bagamat ang kanyang kaharian ay katulad ng kay Lavensbaugh, ang kanyang tunay na kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi man lang kapantay ni Lavensbaugh. Naunawaan din ng ikapitong prinsipeng ito ang tunay na intensyon.
Kaya naman, sa isang palitan kanina, hindi lubos na nakaiwas si Mateo sa atake ng ikapitong prinsipe at nagtamo ng matinding pinsala sa loob ng katawan. Sa sitwasyon kung saan hindi makakuha ng anumang kalamangan ang kanyang movement technique, ang realm ni Mateo ang naging pinakamalaking kakulangan niya. Mayroong malaking pagkakaiba sa realm sa pagitan nilang dalawa. Ang pagkakaroon lamang ng mga pinsala ni Mateo ay ang pinakamagandang resulta. Ang ikapitong prinsipe, na noon pa man ay hindi natatakot sa langit o lupa, ay hindi mapigil ang mangig nang makita ang napakalamig na mga mata ni Mateo. Anong nangyayari? Ako. Nakakaramdam talaga ng takot. Paano nangyari iyon? Hindi makapaniwala ang ikapitong prinsipe sa kanyang puso. Hey, gusto mo pa ring maghiganti. Kailangan mo ring tingnan kung magkakaroon ka ng pagkakataon. Nakangisi ng nakakapangilabot si Seven Prince. Ang ikapitong prinsipeng ito ay determinado sa pagpatay, kumilos nang sabihin niya iyon at talagang hindi nagsalita ng kahit isang kalokohan. Hindi pa humihina ang boses niya nang dumating na siya sa harap ni Mateo. Ang bilis ng kanyang movement technique. Nagngingit-ngit si Mateo at ipinakita ang kanyang mga teknik sa paggalaw. Kasabay nito, nagtipon siya ng isang maliit na dakot ng thousand flowing petals para harangan sa harap niya. Putok. Kahit na ganoon, napalipad pa rin palabas si Mateo. Masyadong mabilis ang bilis ng ikapitong prinsipe. Hindi talaga nakaiwas si Mateo sa oras. Power! Muling samuka ng dugo si Mateo. Ngunit mahigpit niyang iningatan ang white light sa kanyang dibdib at hindi niya hinayaan na makaranas ito ng kahit kaunting pagkabigla. Malala na ang mga pinsala ni White Light. Kung makakaranas pa siya ng pinsala, mamamatay siya. Kung hindi ito ang kaso, hindi rin makakalaban ni Mateo si Seventh Prize. Tama na, kamahalan, ikapitong prinsipe. Saway ni Sandra. Pabulong na sinabi ng ikapitong prinsipe, Sandra, dapat alam mo ang ugali ko. Hindi ko talaga papayagan ng sinuman o anumang bagay na magbabante sa aking buhay. Medyo abnormal ang batang ito. Kung hahayaan ko siyang lumaki ng walang kontrol, baka mabantaan niya talaga ako. Kaya, dapat siyang mamatay ngayon. Gaya ng sinabi niya, pinagdikit ng ikapitong prinsipe ang kanyang mga kamay. Isang napakalakas na alo ng enerhiya ng asensya ang kumalat. 377. Ang personalidad ng ikapitong prinsipe ay labis na mapang-ipang. Malamang ay pinanatili lamang niya ang kanyang pagiging palakaibigan at mga ngiti sa harap ni Sandra. Patungkol sa ilang nakatagong banta, lagi silang nilipol ng ikapitong prinsipe habang sila ay nasa kanilang umuusbong na estado pa lamang. Nakaiwas talaga si Mateo sa dalawa niyang magkasunod na atake gamit ang lakas ng second level Crystal Formation Realm. Ito ay isang bagay na lubos na hindi ka panipaniwala. Kaya naman, napagdesisyonan niyang patayin si Mateo. Kahit na hinaranggan ni Sandra ang daan, kailangan pa rin niyang patayin si Mateo. Naku, sa kabisera, walang nang-ahas na kalabanin ako, Renan Hale. Lahat ng mga kumontra sa akin ay patay na. Hindi ka rin magiging exception. Huwag mo rin akong sisihin. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo ang iyong sarili sa hindi paglaki ng mga mata, para pukawin ang isang taong tulad ko. Malamig na sabi ng ikapitong prinsipe. Pagkatapos magsalita, gumalaw ang kanyang figure, at nakarating na bago pa man si Mateo. Putok. Isang napakalaking pagsabog. Natamba ang figure ni Renan ng mahigit 100 hakbang bago niya halos mapigilan ang kanyang katawan. Nang ibalik ang kanyang palad, ang mga laman loob ni Renan ay nagkagulo. Haring Shin ng alkemiya. Nang makita ng malinaw ang pagdating, gulat na sabi ni Renan. Si Howran talaga ang dumating. Lumingon siya para tingnan ang malubhang sugatang si Mateo, hindi sinasadyang nagkunot ang kanyang mga kilay. Sige ba? Hindi mamamatay. Sige. Kung gayon, ikaw na ang bahala sa mga sugat mo. Iwan mo na sa akin ang iba. Hindi. Hindi ako mamamatay. Hiramin mo ang pill refinement room ng senior para magamit mo. Sige. Casual na kumuha si Mateo ng isang medicinal pill para inumin at dinala ang white light sa pill refinement room. Hindi niya tiningnan si Renan mula simula hanggang katapusan. Kumunat ang noo ni Renan. Sinabi niya kay Howran, Haring Alchemy Shin, siya ang iyong junior.
Bakit hindi ko pa naririnig ang tungkol dito dati? Hindi siya sinagot ni Howran. Itinaas niya ang isang kamay at lumitaw ang isang medicinal pill sa kanyang kamay. Para lamang makita siyang dahan-daang bumitaw. Nahulog ang gamot na gamot. Hinawakan niya ito sa kanyang kamay at casual na hinimas. Isang tumpok ng pulbos ang nahulog mula sa kanyang palad. Nang makita ang eksenang ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Renan at Sandra. Hinanap nila si Howran para humingi ng gamot mula rito. Hindi lumabas si Howran sa buong oras dahil pinipino niya ang gamot para sa kanila. Kaya naman hindi niya napansin ang kaguluhan sa labas. Ngayong pino na ang medicinal pill, sinira na ito ni Howran sa harap nila. Umalis na kayo. Huwag na kayong bumalik sa hinaharap. Hindi na kayo tinatanggap ng lugar na ito. Siyempre, kung patatawarin kayo ni Junior Apprentice Brother Lawson, hindi na ako magsasalita pa. Pakiusap. Gumawa si Howran ng senyales na, please leave. Malinaw na ang ibig sabihin ng pagpapakita sa mga bisita ng pinto. Pabago-bago ang ekspresyon ng mukha ni Renan. Sa loob ng kabisera na ito, palagi siyang mataas at matayog. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong traito. Kahit bago pa man ito, puro ngiti ang itinuro sa kanya ni Howran. Para sa kapakanan ng batang ito, nakipag-away pa nga sa kanya si Howran. Haring Alchemia Shin, ang batang ito ang nakasakit sa akin. Kaya ko siya ginawa para parusahan. Isa pa, hindi ko alam na siya pala ang nakababata mo. Kaya nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, paliwanag ni Renang. Ang lakas ni Howran ay lubhang kakilakilabot. Mayroon din siyang napakataas na katayuan sa kabisera. Naramdaman ni Renan na kailangan niyang magpaliwanag sa kanya. Tutal, ang ganitong uri ng bagay tulad ng pag-insulto sa Alchemist Association ay hindi nakakatawa. Bagamat hindi kayang kumatawa ni Howran sa Alchemist Association, siya ang pinakamalakas at pinakamatandang disipulo ng Sovereign Star Abyss. Sa malaking bahagi, ang kanyang saloobin ay kumakatawan sa saloobin ni Sovereign Star Abyss. Hindi kailanman inakalang si Renan ay talagang nakababata ni Howran si Mateo. Medyo naging abala ito sa pagkakataong ito. Ngunit, mayroon din siyang malaking pananampalataya sa kanyang sariling pagkakakilanlan at lakas. Naniniwala siya na hindi rin siya madaling sasaktan ni Howran. Kailangang malaman ng isa na sa likuran niya ay nakatayo ang pinakamakapangyarihan sa mundo ng mabangis na Gale, ang kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin. Gayunpaman, masyado siyang inosente. Wala akong interes na marinig kung sino sa inyo ang tama o mali. Ngayon ko lang kayo nakitang sinusubukang patayin siya. Kaya, pwede na kayong tumakbo. Malamig na sabi ni Howran. Nagalit si Renan nang marinig iyon at sinabing, Howran, ang pagpapaliwanag ko sa iyo ay nagpapahiya sa iyo. Hindi mo nalilimutang pahalagahan ang kabaitan ng iba. Maaari kayang gusto mong hayaang humiwalay ang Alchemist Association sa kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin. Ang pagpapatakas ko sa iyo ay isinasaalang-alang ko na ang mukha ng kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin. Kung hindi, sa tingin mo ba ay makakaalis ka ng buhay sa bundok ng Mystica? Sige, kung hindi ka pa rin maligaw, gagawa ako ng hakbang. Hindi man lang sumuko si Howran. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Renan. Si Howran ay palaging may mabait at hindi palaaway na anyo. Si Howran ngayon ang unang beses na nakita niya ito. Sige. Aalis na ako. Pagsisisihan mo yan, Howran. Sandra, tara na. Nagngingit-ngit si Renan at sinabing. Inilagay ni Howran ang dalawang kamay sa likod niya at hindi man lang tiningnan ang mga ito. Pagkalipas ng halos isang oras, lumabas si Mateo mula sa pill refinement room dala ang white light. Dali-daling lumapit si Howran para salubungin ito. Nang makitang mapatla ang kutis ni Mateo, nakasimangot na sabi ni Howran, nagpapaloko ka talaga. Ang tindi ng mga pinsalang dinaranas mo pero pilit mo pa ring nililinis ang mga tableta. Hindi ba't mas lalong magdudulot iyon ng pinsala? Ngayon lang, nilunok ni Mateo ang isang buong tableta at wala siyang oras para pinuhin ang epekto nito bago pumasok sa isang pag-iisa para pinuhin ang mga tableta. Bagamat isang tier 2 demonic pill pa lamang ang pinoproseso nito, malubhang nasugatan si Mateo.
Matapos sa mukha ng dugo ng ilang beses ng sunod-sunod, nakadagdag na ito ng mga pinsala. Nang makitang nag-aalala si Howran, nakaramdam ng pag-init ang puso ni Mateo. Pinilit niyang ngumiti at sinabing, huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Malala ang mga pinsala ni White Light. Kung hindi ko siya tutulungan na magpino ng mga gamot, mahirap sabihin ang magiging resulta. Bumantong hininga si Howran at sinabing, isa kang taong lubos na nagpapahalaga sa mga damdamin. Para gawin ang mga bagay na ito para sa iyong contract beast. Ikaw, itong junior, kinikilala kita. Ngumiti si Mateo at sinabing, wala kaming kontrata ni White Light. Pantay-pantay lang kami. Parang pamilya lang kami. Paano ko siya mapapanood mamatay? Gulat na sabi ni Howran, wala ba talaga kayong kontrata? Tier 2 pa lang ang maliit na puting tigreng ito, at kaya niya talagang unawain ang iniisip ng mga tao. Sa ilalim ng karaniwang mga pangyayari, ang mga tao ay maaari lamang magmay-ari ng isang contract beast sa pamamagitan ng lubusang pagsakop sa isang demonic beast at pagpilit dito na pumirma ng isang divine soul contract. Pero ang maliit na puting tigreng ito ay walang kontrata kay Mateo at sa katunayan ay isinuko pa ang sarili nitong buhay para sa kanya. Ito ay isang bagay na hindi pa naririnig ni Howran noon. Talaga, nakangiting sabi ni Mateo. Napaka-misteryoso ng pinagmulan ng batang ito, White Light. Kahit si Mateo ay hindi ito maintindihan. Hindi rin naman bihira ang pagiging matalino. Anong medicinal pill ang nirefine mo para sa kanya? Bakit wala man lang siyang reaksyon? Napansin ni Howran na hindi tama ang White Light. Sa lohikal na pagsasalita, pagkatapos uminom ng mga gamot, mas magiging maayos ang kalooban ng isang tao. Ngunit hindi man lang gumalaw ang White Light. Walang magawang sabi ni Mateo, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Pagkatapos niyang inumin ang gamot, nakatulog siya ng mahimbing. Pero nararamdaman ko na ang aura niya ay kasalukuyang unti-unting gumagaling. Dapat ay maayos na ang lahat. Pinagmasdan ni Howran ng mabuti at nakita niyang totoo nga iyon. Hindi niya napigil ang magdila sa gulat. Biglang naisip ni Mateo si Renan at ibinuka ang kanyang bibig para magtanong, tama ba, nasaan ang ikapitong prinsipe? Kumunat ang noo ni Howran at sinabing, napaalis ko siya. Gaya ng sinabi niya, maikling ikinwento ni Howran ang bagay na iyon kay Mateo, dahilan para mapatingin si Mateo nang nakanganga matapos marinig ito. Napangiti lamang siya ng mapait pagkaraan ng mahabang panahon at sinabing, bawat kawalan ng katarungan ay may kagagawan, bawat utang ay may utang. Bakit pa kailangan iyon, Senior? 378. Junior, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo? Kaming mga disipulo sa ilalim ng Sovereign Star Abyss ay hindi kailangang tumingin sa mukha ng ibang tao kapag gumagawa ng mga bagay-bagay. Dito nakasalalay ang aming tiwala. Nasaktan ka ng ikapitong prinsipe at gusto ka pang patayin. Nakakainis yan sa aming lahi ni Daoyan. Ang pag-alis niya ay dahil na rin sa mukha ng Wind Emperor. Kung hindi, tiyak na tutulungan ko si Junior na ilabas ang galit na ito. Malamig na sabi ni Howran. Hindi inakala ni Mateo na ang isang simpleng hari ng alchemy ay may ganitong katapangan. Nako naman. Talagang kamukha niya ng karakter ni Darwin. Ang batang iyon, bukod sa pagiging maingat sa paligid niya at pagtrato sa kanya ng may kagandahang loob ng isang guro mula simula hanggang katapusan, ay nagsasalita rin siya ng bastos sa iba. Ang anyo na tulad ng, ang iyong ama, ay numero 1 sa silong ng langit. Tila matagumpay na naipasa ang problema niyang ito sa kanyang disipulo, na naipasa rin naman sa kanyang mga apo. Kahit hindi pa niya nakikita ang ganitong aspeto ng Star Abyss, malamang ay pareho lang din naman ang lahat. Haha. Hindi ko kailangan yan. Yung tipong paghihiganti, gustong-gusto ko yung ginagawa ko. Mukhang. Iniisip ng lahat na mababa at madaling apihin ang cultivation realm ko. Naningkit ang mga mata ni Mateo. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Naisip ni Howran na naghihinagpi si Mateo at hindi niya mapigil ang tapikin ang kanyang mga balikat habang inaalo ito, Junior, 16 na taong gulang ka pa lamang at nasa second level crystal formation realm ka na. Napakabilis na ng ganitong bilis. Noong nasa edad mo pa ang ikapitong prinsipe, nasa spirit condensation realm pa lang siya.
Mas malakas ka sa kanya. Hindi maaaring madaliin ang ganitong uri ng pagpapataas ng realm. Pinakamabuting magpatuloy ng paunti-unti. Sa pananaw ni Howran, mayroon ng ganitong mga nagawa si Mateo sa murang edad. Tiyak na itinuturing niya ang kanyang sarili na may halaga sa sarili. Ngunit nakaranas siya ng isang suntok mula sa ikapitong prinsipe ngayon. Malamang na napakahirap itong tanggapin para kay Mateo. Kung sinira ni Mateo ang kanyang pundasyon dahil sa pagmamadali niya para makalusot sa mga kaharian, mawawalan iyon ng pangunahing layunin dahil sa maliliit na pakinabang. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Maraming salamat sa pag-aalala ng senior. May kutob na akong maayos ang lahat." Nakahinga ng maluwag si Howran nang makitang bumalik na sa dati ang katahimikan ni Mateo. Sabi niya, "Magpagaling ka muna sa mga pinsala mo. Pagkatapos ng 2 araw, ipapakilala ko sa iyo ang iba pang mga kapwa-apprentice para makilala mo sila." Tumanggaw si Mateo at hindi na nagsalita pa. Sa ikalawang araw, inabisuhan si Mateo na magtipon sa pangunahing bulwagan. Pagdating niya, mayroon ng 6 hanggang 7 tao roon. Bawat isa sa kanila ay nag-uusisa kay Mateo ng may pagtataka. Pinag-aaralan din sila ni Mateo ng may pagtataka. Kung hindi sinasadya, ang iilang taong ito ay malamang na mga bagong senior niya. Sa oras na ito, sinamahan din ni Howran ang Star Abyss at dahan-daang lumabas. "Master!" Sabay-sabay na bati ng lahat. Natural lang na hindi maaaring maging isang maverick si Mateo. Yumoko lang ang kaya niyang gawin. Bahagyang tumango si Star Abyss at ibinuka ang kanyang bibig para sabihin, "Sa tingin ko alam ninyong lahat na tinanggap ni Master ang isang bagong disipulo kahapon. Si Theo ito. Halika, kilalanin ninyo ang isa't isa. Howran, magpapakilala kayo." Lumapit si Howran sa gitna ng lahat at sinabi kay Theo, "Halika, ipapakilala ko sa iyo ang ilang senior. Ang matabang ito ay ang iyong pangalawang senior na kapatid, si Ziggy." Sabi ni Mateo, nakita na ni Theo ang pangalawang senior brother. Tumawa ang matabang lalaki at sinabing, "Ang gwapo talaga ng nakababatang kapatid mo. Nabalitaan kong nakarating ka raw sa Legendary Realm. Talagang kahanga-hanga." Ngumiti si Mateo at sinabing, "Hindi naman. Swerte lang talaga kahapon." Ngumiti si Howran habang hinihila ang isang binata na may asul na damit, ipinakilala, "Ito ang iyong pangatlong senior brother, si Gareth." Yumuko rin si Mateo. Ngumiti si Gareth at sinabing, "Ang iyong junior brother ay isa ng middle rank alchemy grandmaster sa murang edad. Sa tingin ko, sa hinaharap, tiyak na malalampasan mo ang iyong mga nauna." Sumabay si Mateo nang may ngiti. Sumunod ay ang ika-4 na nakatatandang kapatid na si Leon, ang ika-5 nakatatandang kapatid na si Zandro, ang ika-6 na nakatatandang kapatid na si Luno, pati na rin ang ika-7 nakatatandang kapatid na si Herenwo. Sa katunayan, mayroong 3 Alchemy King sa 7 taong ito at 4 na high-rank quasi-Alchemy King. Sa isang sulyap, kitang-kita ang lakas ng iilang taong ito. Bagamat kakaunti ang bilang ng mga angka ni Darwin, bawat isa ay kayang humawak ng isang harapan. Ngunit sa pagpapakilala ni Howran, tanging ang ika-3 senior brother na si Gareth lamang ang may hawak ng posisyon sa Alchemist Association sa 7 taong ito. Ang iba ay matagal nang sumusunod sa Star Abyss upang maglinang at hindi nakikisalamuha sa mga secular na gawain. Tila ba ang Star Abyss na ito ay may malaking kakayahan sa aspetong ito ng pagtuturo sa mga disipulo. Nang matapos si Howran sa pagpapakilala, biglang bumukas ang bibig ni Star Abyss at sinabing, "Hindi ninyo tinitingnan kung gaano kabata ang numero 8 kaysa sa inyo. Mas malakas ang lakas niya sa alchemy kaysa sa inyong lahat. Sa hinaharap, kung mayroon kayong anumang mga katanungan tungkol sa alchemy na hindi ninyo maintindihan, huwag mag-atubiling kumonsulte sa kanya." "Ano? Kumonsulte ka sa aking nakababatang kapatid? Guro, hindi ba't medyo mali ang pagkakagamit ng pahayag na ito?" Tanong ng ika-4 na si Leon. "Opo, Guro. Hindi naman sa minamaliit namin ang nakababatang kapatid, pero matagal ka na naming sinusundan at may mga natutunan kaming kaunti. Hindi naman siguro ganoon kalaki ang hindi namin kayang tapatan ang nakababatang kapatid, di ba?" Malinaw na atubiling pumayag si number 7 Heron. Pinaikit ni Star Abyss ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, "Ang iyong nakababatang junior brother ay nagkaroon ng isang hindi inaasahang engkwentro bago pumasok sa aking pagtuturo.
Ang kanyang mga kakayahan sa alchemy ay hindi maarap. Higit pa sa sapat para maging kalahati ng iyong guro. Hindi ninyo kailangang gumawa ng ganoong kalaking ingay sa wala at hindi rin ninyo kailangang makipagtalo sa akin. Ang mga ayaw sumuko ay maaaring hamanin siya. Siyempre, bata pa siya. Hindi ninyo ginagamit ang cultivation realm para apihin siya. Maayos pa rin sina Hauran at pangalawang senior brother Ziggy. Ngunit ang mga mukha ng ibang tao ay may bahid ng hindi natural na ekspresyon. Malinaw na hindi sila sang-ayon sa mga sinabi ng Star Abyss. Medyo narinig na nila ang pagtatanghal ni Mateo kahapon sa Grand Peel Assembly. Pero maaaring mali ang narinig, habang ang nakita ay totoo. Talagang kahanga-hanga si Mateo, pero hindi rin naman ito kahanga-hanga kung saan maaari siyang maging guro nila, hindi ba? Nanatiling tahimik si Mateo sa buong oras, ngunit isinumpa na niya ng maraming beses sa kanyang puso ang mga nauna sa Star Abyss. Pinatulong talaga siya ng matandang punk na ito sa pagtuturo sa mga disipulo niya nang hindi man lang siya pinapaalam. Humihingi ng tulong sa isang emperador ng alkemiya para gabayan ang kanyang mga disipulo. Hindi ko akalain na kaya pala ng lalaking ito. Mukhang medyo nagbago rin ang ugali ng matandang punk na ito at gustong samantalahin ang halaga niya. Hay nako! Sino ba ang nag-utos sa kanya na magkaroon ng ganito kalaking pabor sa matandang ito? Kahapon, nagkasundo na si Mateo at ang Star Abyss. Tutulungan siya ng Star Abyss na magtanong tungkol sa mga balita ng kanyang mga kapwa-apprentice. Kung may posibilidad, direktang kikilos ang Star Abyss para mailabas ang taong iyon. Hindi angkop ang pagkakakilanlan ni Mateo para makuha ang atensyon ng mga tao, pero iba ang Star Abyss. Walang maghahinala sa kanya. Dahil kikilos na ang Star Abyss, mas magiging madali na ang pagnanasang iligtas ang mga kapwa niya apprentice. Mga senior, huwag kayong makinig sa mga kalokohan ni Master. Kung mayroon kayong anong katanungan, dapat tayong mga kapwa-apprentice ay magkaroon ng mas maraming palitan ng impormasyon. Sama-sama tayong umunlad, may enhing sabi ni Mateo. Bahagyang bumuti ang ekspresyon ng ilang taong ito matapos marinig ang mga sinabi ni Mateo. Lahat sila ay mga taong daan-daang taong gulang na. Sa paghingi sa kanila ng payo sa isang maliit na bata, talagang hindi nila malalampasan ang kanilang psikolohikal na hadlang. Muling bumukas ang bibig ni Star Abyss sa pagkakataong ito para mahinahong sabihin, mayroon ding insidenteng nangyari kahapon. Muntik nang mapatay ng kanyang kamahalan, ang ikapitong prinsipe, ang numero 8 sa ating Mystica Mountain. Labis akong nadismaya dahil dito. Mukhang masyadong matagal nang mapayapa ang ating Alchemist Association. Wala nang seryoso sa atin ngayon. Mayroon ba talagang ganoong bagay? Renan, napakamapang-asar ng taong ito. Mukhang gagawin niya talaga ito. Hey, mukhang si Master, ang matanda na niya, ay mababaliw na sa pagkakataong ito. Ang tagal ko nang hindi nakikitang nagwawala si Master. Excited na talaga ako. Tunay nga, dahan daw ang sinabi ni Star Abyss, mula ngayon, ang Alchemist Association at ang aking Daoyan lineage ay titigil na sa pagtulong sa lahat mula sa Imperial Family na pinuhin ang mga medicinal pills, at magsasagawa kami ng isang all-around sanction sa kanila. 379. Si Alexander Jean ang mataas na antas na commander ng Swiftwind Guards, isang eksperto sa Soul Sea Realm. Nitong mga nakaraang araw, pinakilos ng kanyang kamahalan, ang Emperador ng Hangin, ang mga sundalo. Natural lang, hindi nila kayang wala ang Swiftwind Guards. Ang pangkat na ito na pinamumunuan ni Alexander ay malapit nang umalis patungo sa mga pangunahing labanan. Kapag ang mga sundalo ay lumalabas sa labanan, natural lamang na hindi maaaring mawala ang mga gamot at armas. Lalo na ang mga medicinal pills. Napakahalaga nito sa isang koponan. Ang dami at kalidad ng mga medicinal pills ay may kinalaman sa kanilang survival rate at kakayahang sumulong sa labanan. Ilang araw na ang nakalipas, umorder ang Swiftwind Guards ng isang batch ng mga medicinal pills mula sa Alchemist Association. At ngayon, eksaktong araw na iyon para kunin ang mga gamot. Pumunta si Alexander sa Alchemist Association upang hanapin si Morris ngunit hinarangan siya ng kanyang disipulo sa labas ng pinto. Oh, Jerence Linson ha. Kumusta ka kamakailan? Madalas na nakikipag-ugnayan si Alexander kay Morris. Likas sa kanya na pamilyar ang kanyang pinakamatandang disipulo, si Jerence.
Kung dati lang, matagal na sana yumuko at bumati si Jerens. Pero ngayon, nakatingala ang ilong niya sa langit, parang wala siyang makitang tao. Kasalukuyang ni-refine ni Master ang mga table tasks. Kung mayroon mang problema, bumalik ka sa ibang araw, malamig na sabi ni Jerens. Kumunat ang noo ni Alexander, at medyo nalungkot siya sa kanyang puso. Kahit hindi mababaw ang relasyon niya kay Morris, siya ang malaking supot ng pera ng Alchemist Association. Bakit ba ang bango at ang gas ng mga sinabi nitong si Jerens ngayon? Matagal na kaming nagkasundo ni N. Elder Yang na pumunta at kumuha ng mga gamot ngayon. Bakit naman siya nagre-refine ng mga gamot? Nakasimangot na sabi ni Alexander. Paano ko malalaman? Ang alam ko lang ay pinabantay ako ni Master dito at hindi niya hinahayaang may mga walang kwentang tao na pumunta at guluhin ang pagpipino niya ng pil. Dumilim ang mukha ni Alexander. Malungkot niyang sinabi, anong sinasabi mo, Jerens? Matagal na kaming magkaibigan ni Elder Yang. Isa rin akong basta-basta na lang na tao. Ganito. Pumasok ka at ipaalam mo sa kanya. Sabihin mo lang na pumunta ako. Imposibleng hindi niya ako makita. Hindi rin natuwa si Jerens nang sabihin niya, nasa mahalagang sandali ng pagpipino ng tableta ang Master. Paano siya maaantala? Kung may mangyaring mali sa kanyang pagpipino ng tableta, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad na ito? Ikaw. Magaling, napakagaling. Hintayin mong makita ko si Elder Yang. Tatanungin ko siya kung ako, si Alexander, ay isang basta-basta na tao. Hindi ba't nagpipino siya ng mga table tasks? Maghihintay na lang ako rito ngayon. Galit na galit si Alexander at nagpas siyang makipagtalo na lang kay Jerens. Pero para talagang makapasok ito ng walang gana, wala pa rin siyang lakas ng loob. Ang Alchemist Association ay mayroong pinakamahuhusay na alchemist sa buong Fierce Gale World. Bukod pa rito, sila ay malaya sa jurisdiction ng Wind Emperor. Walang sino man ang nangahas na pukawin sila. Sinabi ni Jerens na nagpipino si Morris ng mga tableta. Kung talagang mahalagang tableta ito para sa medisina, hindi talaga kayang pasanin ni Alexander ang mga responsibilidad. Kahit sa Fierce Gale World kung saan hindi pa nahuhubog ang mga kasanayan sa alchemy, habang sina Alexander at Morris ay parehong Soul Sea Realms, mas mataas ang katayuan ni Morris kaysa sa kanya. Pero walang pakialam na sinabi ni Jerens, sige. Pagkatapos magsalita, hindi pinansin ni Jerens si Alexander at hinayaan na lang ito. Sa isang kisap mata, 8 oras ang lumipas. Walang anumang aktibidad sa loob. Walang tigil ang paglalakad ni Alexander. Malinaw na hindi siya mapakali at galit. Hindi rin niya alam kung ano ang problema nitong si Jerens ngayon. Sadyang inilalayo siya nito sa kanya. Naghintay siya rito ng maraming oras, pero hindi lang dahil wala talagang tsaa, inutusan pa ni Jerens ang mga tao na tanggalin ang lahat ng upuan. Simpleng nakakabaliw. Bagamat para sa isang martial artist ng Soul Sea Realm, ang pagtayo ng ilang oras ay hindi mahalaga, ang ganitong uri ng mapanghamak na pakiramdam ay nagparamdam sa kanya ng matinding kahihiyan. Hindi binaygo ng pagsusumikap ang mga tapat. Nang dumilim ang kalangitan, sa wakas ay lumabas si Morris mula sa silid ng pagpipino ng gamot. Tuwang-tuwa si Alexander nang makita ang sitwasyon at agad na nagpalit ng nakangiting mukha habang nilalapitan si Morris upang batiin. Sabi niya, Elder Yang, matagal ka nang hinihintay ni Jin na ito. Sa wakas ay nakalabas ka na. Ngumiti si Morris at sinabing, si Alexander pala yan, di ba? Hinahanap mo ako. Magsasalita na sana si Alexander nang bigla niyang maramdaman na parang may mali. Sa lohikal na pagsasalita, sa pagpino ng mga table tasks sa loob ng mahabang panahon, ang konsumo ng puwersa ng kaluluwa ng alchemist ay magiging napakalaki. Kahit na hindi ito isang mahalagang tableta na panggamot, dapat din itong medyo nakakapagod. Pero si Morris ay puno ng diwa at enerhiya, walang nararamdamang anumang pagkapagod. Nagsisinungaling kaya sa kanya itong si Jerens. Agad na nagtanong si Alexander, Elder Yang, nagre-refine ka ba ng mga table tasks kanina? Naguguluhan na sabi ni Morris, refining peel. Hindi naman. May mga nire-research ako sa peel refinement room. Habang nagsasaliksik, nawala sa isip ko ang oras. Hindi ko akalain na dumilim na pala ang langit.
Naggalit si Alexander sa puot at sinabing, Elder Yang, hindi naman sa mahilig mang-insulto itong si Jin, pero itong disipulo mo, si Jerens, ay masyadong minamaliit ang mga tao. Noong hinanap kita, sinabi niya na nagpipino ka raw ng mga gamot, kaya naman naghintay ng mapait itong si Jin sa labas ng 8 oras. Ibinuhos ni Alexander ang lahat ng mapait na tubig sa kanyang tiyan at lubos na inakala na sasawayin ni Morris si Jerens ng may matinding galit. Ngunit, ang pag-unlad ng bagay na ito ay lumampas sa kanyang inaasahan. Tumingin si Morris kay Jerens at nagtanong, sinabi mo sa kanya na nagpipino ako ng mga table tasks. Tumanggo si Jerens at sinabing, oo. Nagpatuloy ang usapan hanggang dito. Handa na si Alexander na manood ng palabas sa tabi ng muntik na siyang mapasukan ng isang subo ng matandang dugo dahil sa mga sunod na salita ni Morris. Nakita ko lang si Morris na dahan-daang lumingon kay Alexander at sinabing, ganoon ba? Itong matandang lalaki ang mali ang naalala niya ngayon lang. Nagpipino nga ako ng mga gamot buong araw. Hay, tumatanda na ako, nagiging walang silbi. Kung mayroon man, hanapin mo ako bukas. Kailangan ko nang bumalik para magpahinga. Nanlaki ang mga mata ni Alexander habang nakatingin kay Morris at hindi nakabawi ng matagal. Hanggang sa umalis si Morris ay bigla siyang nagising at dali-daling hinabol. Sandali lang, Elder Yang. Sandali lang, Elder Yang. Sigaw ni Alexander. Naiinip na sabi ni Morris, Nako Alexander, gabi na ang araw ngayon. Kung mayroon man, mag-usap ka ulit bukas. Natarante si Alexander habang sinasabing, huwag kang ganyan, Elder Yang. Malapit nang umalis ang hukbo. Hindi ko talaga kayang magpaliban. Elder Yang, iyong batch ng mga gamot ko, ay mga gamot na pampagaling. Anong mga gamot na pampagaling? Tanong ni Morris nang walang ekspresyon. Nang makita ang ekspresyon ni Morris, bumilis ang tibok ng puso ni Alexander. Dali-dali niyang ipinaalala, 10 araw na ang nakalipas, hindi ba't napagkasundoan nating umorder ng isang batch ng medicinal pill mula sa iyo? Mayroon bang ganoon? Bakit hindi ko alam? Kuya, nitong mga nakaraang araw, napakarami ng mga utos ng ating asosasyon. Hindi ko na nga kaya pang ayusin ito. Paano kung maghintay ka pa ng kaunti? Paalala ni Morris ng may mabuting intensyon. Malinaw na malinaw kay Alexander na sinasadya siyang guluhin ni Morris dito. Ngunit siya rin ay lubos na nalilito. Hindi niya alam kung paano niya nasaktan ang makapangyarihang Diyos na ito. Napakataas ng katayuan ni Morris sa Alchemist Association. Hindi kayang manakit ni Alexander. Ang tanging nasabi niya lang ay, Elder Yang, malinaw mong alam na aalis na ang ating hukbo sa loob ng ilang araw. Hindi na kami makapaghintay. Iniunat ni Morris ang kanyang 2 kamay at sinabing, kung gayon, wala nang magagawa pa. Talagang naliligo na ako sa panig na ito. Paano kung, Kuya, naghahanap ka ba ng mas kwalipikado? Nagmura si Alexander sa kanyang puso ngunit wala siyang ibang nagawa kundi ang magtanong ng may pag-iingat. Sabi niya, Elder Yang, hindi ko alam kung paano nasaktan ni Little Brother ang iyong pagiging matanda. Paano kung ipahayag mo ito ng kaunti? Tumawa si Morris at sinabing, hindi naman. Kuya, masyado ka talagang nag-iisip. Busy talaga ako rito. Sige, hindi na ako nagsasalita. Nahihilo ang ulo ko dahil sa pag-refine ng mga table tasks. Babalik muna ako para magpahinga. Ganito rin ang eksenang naganap sa lahat ng dako sa kabisera ng Alkmista. 400. Sa loob ng isang araw at isang gabi, ilang magagaling na commander mula sa Swiftwind Guards ang nagtipon sa isang bulwagan, bawat isa sa kanila ay may mahigpit na nakakunot na mga kilay. Matandang Jin, sa tingin mo ba ay nababaliw na ang grupong ito ng mga tao mula sa Alchemist Association? Ayaw nilang kumita ng kumikinang na high-grade essence crystals. Sinisira ba nito ang lahat ng pagpapanggap ng pagiging mabait sa atin? Mapait na tanong ng isang commander. Kulay berde rin ang mukha ni Alexander at malungkot. Oo. Matandang Jin, sa amin, ikaw ang may pinakamatandang kwalipikasyon. Kailangan mong makaisip ng ideya. Malapit na tayong umalis agad. Kung wala tayong garantiya ng ganitong batch ng mga medicinal pills, ano ang gagamitin natin para makipaglaban sa mga martial artists ng Endless World? Sabi ng isa pang commander.
Matandang Jin, sa tingin mo ba ay kinasusuklaman nila na napakakaunti ng mga kristal ng asensya na ibinigay natin, at gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para malupit na mangikil ng pera mula sa atin? Nabagabag si Alexander at ikinumpas ang kanyang kamay. Sige, sige, tumigil ka na sa pag-iingay. Bukas ng umaga, pupunta ako at susubukan ko ang kakayahan ni Morris. Pakiramdam ko ay hindi ganoon kadali ang bagay na ito. Lahat kayo, ikalmayan muna ang inyong mga kabayo. Bumalik na kayong lahat at magpahinga. Hintayin ninyo ang aking balita bukas. Kinabukasan, kinaumagahan, direktang pinutol ni Alexander si Morris sa kanyang tahanan. Elder Yang, matagal na tayong nagtutulungan. Alam mo rin na ang batch na ito ng mga gamot ay may kinalaman sa buhay at kamatayan ng ating mga kapatid. Hindi mo maaaring iwasan ang bagay na ito. Nakasimangot na sabi ni Alexander. Ay, bakit ka na naman, kuya? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na masyado akong abala nitong mga nakaraang araw? Wala talaga akong oras para tulungan kayong mag-ayos ng mga gamot. Napangiti rin si Morris. Hinawakan ni Alexander ang manggas ni Morris at tuluyang lumuhod. Kuya, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Morris nang may pagtataka. Kuya, ako? Si Alexander, ay itinatapon ang matandang mukhang ito ngayon. Kung hindi makukuha ang batch na ito ng gamot at imbestigahan ito ng kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, ako, si matandang Jin, ay patay pa rin. Kuya, hindi ka maaaring tumabi at panoorin akong mamatay. Halos mapaiyak na si Alexander. Bumantong hininga si Morris at sinabing, Kuya, hindi naman talaga sa hindi ka tinutulungan ng kuya, pero hindi ka niya matutulungan. Kumirot ang puso ni Alexander. Naroon pa rin ang kanyang umiiyak na mukha habang nagtatanong, Kuya, saan kita nasaktan, nakababatang kuya? Basta mo na lang sinabi. Pero, hindi mo maaaring iwasan ang bagay na ito kahit anong mangyari. Kumunot ang kilay ni Morris, at muling bumantong hininga at sinabing, Kuya Jin, hindi ko na kailangan pang sabihin pa ang pagkakaibigan natin. Alam mo na sa puso mo. Pero sa pagkakataong ito, Kuya Jin, hindi na talaga kita matutulungan. Bibigyan kita ng paliwanag. Pero siguraduhin mong hindi mo ako ipagbibili. Halos tumalon ang puso ni Alexander. Dali-dali niyang sinabi, Kuya, sabihin mo na. Kung ibebenta ko ang kuya, tatamaan ako ng kidlat at mamamatay ng kakilakilabot. Tumango si Morris at dahan-daang sinabi, sa totoo lang, ito ang kahulugan. Iniunat ni Morris ang isang daliri at itinuro ang langit. Nagbago ang ekspresyon ni Alexander. Bagamat hindi ito tahasang sinabi ni Morris, malinaw na ang kahulugan. Sino pa ang naroon sa itaas ni Morris? Sovereign Star Abyss lang siguro yun. Kung ganito lang ang sitwasyon, ang laki ng problema. Bagamat ang lakas ng Sovereign Star Abyss ay hindi kasing lakas ng kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, ang kanilang mga katayuan ay hindi naman gaanong nagkaiba. Ito. Kuya, ano nga ba ang dahilan para ipagawa sa Panginoon ang ganoong desisyon? Gulat na tanong ni Alexander. Bumantong hininga si Morris at sinabing, para hayaan ang Panginoon na gawin ang ganoong desisyon, natural lang na may humawak sa kanyang reverse scale at nasaktan ang kanyang matandang sarili. Sige, hanggang dito na lang ang masasabi ko. Wala na akong masabi pa. Kapag nag-init na ang ulo ng Panginoon na iyon, walang makakatagal doon. Tila may naalala si Alexander na nakakatakot, ang mukha niya ay kitang-kita ang takot. May ganoong bagay ba? Mukhang mabait ang matandang iyon. Hindi ko akalain na nakakatakot pala siya kapag lumilipad siya palabas. Labis na nagulat si Mateo. May mapangasar na tingin si third senior brother Gareth habang sinasabi, hindi ba? Noon, kahit ang eldest senior brother ay hindi pa pumapasok sa pagtuturo, wala ni isang tao sa buong kabisera ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Wala lang talagang nang-ahas na pag-usapan ito. Kahanga-hanga talaga si Master. Diretso siyang lumipad papunta sa palasyo ng hari at tumayo sa ere, hinamon ang kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin. Pinilit ni Lord Master na magpakamatay ang ikatlong prinsipe. Mula simula hanggang katapusan, hindi nagpakita ng mukha ang kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin.
Sa totoo lang, isa na itong uri ng pagsuko. Tumanggaw si Mateo. Nakakahiya naman talaga, paano naman kaya lilito ang emperador ng hangin? Ang ikatlong prinsipe na lumabas upang magpakamatay ay nagpakalma sa galit ng Star Abyss at napreserba rin ang mukha ng maharlikang pamilya. Ito ay itinuring na isang mas magandang wakas. Noon, hindi pa pumapasok sa kanyang pagtuturo si Howran. Kumuha si Star Abyss ng isang disipulo. Ang resulta ay nakasagupa niya ang ikatlong prinsipe at napatay siya ng ikatlong prinsipe. Galit na galit si Star Abyss nang marinig ang balita at direktang sumugod sa mga pader ng lungsod ng palasyo at pinilit ang ikatlong prinsipe na magpakamatay. Mula noon, ang pangalan ng Star Abyss na nagpoprotekta sa kanyang mga tao ay naging lubos na umalingaw-ngaw sa kabisera. Sa 2 araw na ito, palaging ginagabayan ni Mateo ang kanyang ilang mga senior at naging medyo tamad. Siyempre, hindi rin ito isang bagay na magagawa sa isang iglap lamang. Sa iilang nakatatanda, ang pinakaayaw pumayag ay si third senior brother Gareth. Hinamon niya si Mateo gamit ang palitan bilang dahilan. Ang resulta ay lubos siyang nakumbinsi sa kanyang pagkatalo. Mula noon, hindi na pinagdudahan ng mga senior ang mga salita ng Star Abyss. Sa loob ng 2 araw na ito, maraming mga senior ang pumunta sa bahay ni Mateo upang kumonsulte sa kanya tungkol sa ilang mga problema. Natural lamang na hindi rin sila bibiguin ni Mateo. Ang mga sagot na ibinigay niya ay pawang napakaganda. Matapos itong pahalagahan ng detalyado ng mga senior, naramdaman nila na mas maganda pa ito kaysa sa sinabi ni Master Star Abyss, at mas malalim at mas madaling intindihin. Bagamat magkakaiba ang personalidad ng ilang disipulong ito na kinuha ng Star Abyss, lahat sila ay tapat at prangkang mga tao. Hindi lamang sila naiinggit kay Mateo, kundi itinuturing din nila itong isang mabuting tagapayo at matulunging kaibigan. Napag-usapan na, namana nila ang parehong ideolohiya at pag-uugali ng kapwa Darwin na iyon. Kabaligtaran ng masasayang iniisip ni Mateo, ang panig ng ikapitong prinsipe ay nalugmok sa matinding kaguluhan. Nitong mga nakaraang araw, nagngangalit ang mga bagyo sa kabisera. Lahat ay nasa magulong sitwasyon, iniimbestigahan kung bakit tina-target ng Star Abyss ang maharlikang pamilya. Hindi alam ng ibang tao kung bakit, pero napakalinaw niya. Akala niya noong una ay hindi naman ito malaking bagay. Hindi rin niya pinatay si Mateo sa huli. Walang gagawin sa kanya si Howran. Pero, nakalimutan niya na mayroon pa ring mas nakakatakot na Sovereign Star Abyss sa itaas ni Howran. Sa katunayan, nakalimutan na ni Renan ang tungkol sa ikatlong prinsipe. Noong panahong iyon, hindi pa nga siya ipinapanganak. Bagamat narinig niya ito ng kaunti kalaunan, hindi niya ito isinapuso. Hanggang sa kumalat ang balita na pinapahintulutan ng Alchemist Association ang maharlikang pamilya, saka lamang nagulat si Renan, naalala ang insidente ng napilitang magpakamatay ang ikatlong prinsipe. Sa loob ng 2 araw na ito, palagi siyang nasa estado ng pagkabalisa. Matapos itong pag-isipan ng paulit-ulit, sa wakas ay nagpasya pa rin si Renan na hanapin ang kanyang kamahalan, ang emperador ng hangin, upang aminin ang kanyang pagkakamali. Sa loob ng malalim at tahimik na palasyo, wala itong gaanong tao. Nakatayo si Renan sa malaking buwagan ngunit nakaramdam ng hindi mabilang na pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Ang batang ito, si Renan, ay humihiling na makipagkita sa ama. Pilit na pinigilan ni Renan ang takot sa kanyang puso at sinabi, "Ano iyon?" Isang tinig ang mapayapang nagmula sa kaibuturan ng palasyo na para bang galing sa ilalim ng lupa. Ang batang ito. Batang. Lumuhad si Renan sa lupa at kinakabahang sinabi, ang batang ito ay karapat-dapat sa kamatayan. Ang problema sa Alchemist Association ay sanhi ng batang ito. Nagmamakaawa ako. Magmakaawa sa ama na parusahan ka. Walang sumagot. Tanging ang paghinga ni Renan ang natitira sa buong malaking bulwagan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.